Ito ay isang mundong rudaw. Isang mundong pinamamahalaan Habang ng mas karunungan mataas ang at antas tula. ng iyong tula, mas mataas ang iyong kapangyarihan. May mga antas tulad ng Tongsheng, Juren, Shy. at siyam na antas hanggang Daru at Shengren. Ang Daru ay kayang gumalaw ng bundok at punan ang dagat. Ang Shengren naman ay kayang likhain ang langit at lupa. Ang estudyante ng akademya, si Kimu. Si Zhang Ruochen, dahil sa kasamaang loob na ito, ayon sa patakaran ng akademya, siya ay papaluin ng 50 beses bilang babala sa lahat. Kunong guro, maawa ka naman, palayain mo ang aming alaga. Inosente siya, hindi siya nagnakaw. Sa kanya talaga galing ang mga tula at talagang kanya ang mga yun. Sa harap ng larawan ni Kong Sheng at ng Direktor Zhang, kakapa ng mukha ng babaeng ito. Liu Yushan, huwag kang mapapalayo. Napakahaba ng mukha! Mga tula! Ibang kagutan! Iwago! Bakit? Siyempre para sa akin. Zhang Luqian, isang wala ko ng tao ka. Bakit ka magiging karapat dapat kayo siyan? Bukod sa kakamina ng Kim, wala kayo katayuan sa daw. Kung hindi lang dahil sa kaunting talento mo sa tula. Sa pagsusulat ng tula, sa tingin mo ba? Bakit samahan kita? Tanging isang lalaki katulad ni Lu Qinjie ang karapat-dapat sa akin, si Liu Yushan. Ang nasa kanila. Salamat sa tula mong iyon, malapit na akong magbukas ng aking Wengong at maabot ang antas ng Tongsheng. Pero ikaw, isang putik na hindi kailanman magiging tao. Iyan ang katotohanan. Guro! Guro ng Bilu Academy! Anong oring labas na pagkain na pataphanan? Kinmu, tuyo na ang iyong inspirasyon, hindi ka na makakarating sa Rudaw. Ang Bailu Academy ay walang puwang para sa mga katulad mong walang talento. Dahil sa mga katulad ninyong mapagkunwari at walang hiya, napahiya ang Bailu Academy. Masisira ang daan taon naming karangalan dahil sa inyo ngayon. Kapal ng mukha mo! Bilang estudyante, nagmumura ka at nagwawala. Sundalo! Paluhin siya ng 50 beses. Kinmo, sa mundong ito, kung hindi ka magiging manunugal, magiging piyon ka. Pabibit ka. Ang pagiging mahina ang iyong kasalanan. Yodas! Hoy, kayong mga mapagkunwari at walang hiya. Hindi ka mabubuhay ng maayos sa buhay na ito. Ay, Xiao Kingsu, para sa iyo ito. Ay, Xiao Kingsu. Nag-iisip ka na naman sa iyong... Natalo na ako. Ay, Xiao Kingsu, napakahirap naman talaga kitang talunin. Shanzhang, nandito ka ba para maglaro lang ng chess? Sabi ko sa iyo, may balita na tungkol sa iyong tadhana. Sino siya? Ang pangalan niya ay Kim Yu. Estudyante siya sa Bailu Academy sa Shanghai City. Pero ngayon, pinaalis na siya ng akademya. Nasaan siya ngayon? Hindi ko alam, nawawala na siya. Hahanapin ko siya. Akada. Ay, Shanzhang! Ay, Xiao Kingsu. Pagpunta mo sa Shanghai City, hanapin mo ang iyong tadhana at huwag kalimutang dalhin din ang napakatalentadong estudyante sa Rudao na aking nakita sa aking mga pangitain. Siya ay ipinanganak sa Bailu Academy. Dalhin mo siya pabalik. Panginoon, magpahinga muna kayo. Hahanapin ko ng manggagamot para sa inyo. Ano ba iyan kanina? Bahala na, ang sugat ng Panginoon ang mahalaga ngayon. Saan ko na nito? Ito ang espasyo ng iyong isipan. Sino ka? Bakit kamukha mo ako? Ikaw ba ang nagdala sa akin sa lugar na ito? Ako ikaw at ikaw ako. Ako si Kimu, mula sa mundo ng Earth, mula sa Huaxia. Huaxia, isang sibilisasyon na kilala sa kagandahan ng kultura at kaayusan ng kaubalian. Hiyang propasay na usbog ni Kuyong isang dalubhasaan ng kasaysayan ako. Sa pagkakataong iyon, nagkaugnay tayo at napadpad ako sa mundong ito. Hello, maang baksihin. Ito ang mundo ng Gudao. Dito, ang mga metalino ay gumagamit ng kaalaman para makamit ang dao. May 10 antas, Tongsheng, Xiuke, Juren, Jinshai, Hanlin, Daksushai, Daru, Bansheng, Yasheng, at Shengren. At ang bawat akda ng isang Ruxu ay kailangang suriin ng langit. Wala sa ikasyang hanggang ika-isa. Sundan antas na grado. Pagbabasa isang akda ng unang antas, pagkaganap ang mga himalas lang at lupa. Kaalaman bilang daan sa kapangyarihan para ng kalawang ng tadhana ito. Kung hindi ako namatay, gamit ang libu-libong taon ng kaalamang nasa utak ko, walang lugar sa mundong ito na hindi ko maabot. Kahit ang pinakadakilang Ruda o Shengren, mabagawain sa akin. Kung ganoon, alam mo lang ang nangyari sa akin kanina. Ang mga taong nagtataksil at nagsisinungaling para ilaglag ang iba ay mayroon sa lahat ng mundo. Kung ganoon, ibigay mo na sa akin ang lahat ng iyong kaalaman. Sama-sama nating nipulin ang mga traitor na iyon, ang alagaan ang mga taong mahal ko at pagbuhin ang mundo ito. Ang kaalaman ay napakarami at magulo.
Kung hindi mo ito masipsip na maayos, mamamatay ka. Ano ang pagkakaiba noon sa sitwasyon ko ngayon? Sa halip na maghintay lang ng kamatayan. Mas mabuti pang lumaban. Mabuti, iisa lang talaga tayo. Handa ka na. Gagamitin ko ang tulang ito para buksan ang iyong Wengong. Kaya mo bang tiisin ito? Kasi yun ang sagot. Gamitin ang may gamit at sa walang gamit ay magpakita ng husay. Tulad ng prutas na hinog sa tamang panahon, natural na mamumunga. Ilang kalayo ulay. Doon di po na. Isang kababalaghang bihira sa loob ng 10,000 taon. Sino ito? Sino may ganito kakakakantay po? Kaya pala si Chen na iyon? Karapat-dapat talaga sa lalaking tingin ko, si Liu Shan. Tanging isang henyo tulad ni Ru Chenche ang karapat-dapat sa akin, ay Liu Shan. Apat na kilos ang bituin ng talino. Katayuan ng isang dakilang eskola. Kung makapag-aral siya sa aming jigsyak sigong, tiyak na magiging pambihira ang kanyang kinabukasan. Nakikimuling. Pero kung halip sa ligupon, kakampiya ang makakilo. Kung mapalaki ng maayos, tiyak na magiging haligi siya ng aming landas ng karunungan. Hindi. 6 na kilos ang bituin ng talino. Pero ano isang mataas na banal? Kung ano ang atang sa room? Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. 7 kilos ang bituin ng talino. Natayuan ng isang ganat na banal. Kingsuan, ang kababalaghang ito ay nasa lungsod ng Shanghai Chen. Siya nga ang henyo na aking hinula. Pumunta ka na ngayon din at dalhin mo siya sa akin bago pa man siya makuha ng ginyang sigong. Aba, sa simba ubas. Bilisan mo! Diba ako rin yung bukas ang kabot ng Wengong? Mula ngayon, hindi na kailanman mananakaw pa ang iyong mga nagawa. Oras na para umalis. Aalis na ako. Sana magamit mo ng mabuti ang lahat ng kaalamang ito. Di pakiusap, hayaan mo akong humanap ng gamot. Malubha ang karamdaman ng binata. Mamamatay siya kung ganito pa rin. Easy. Ano sa akin kung mabuhay o mamatay ang basura na iyon? Dalhin ninyo siya sa akin. Paligusan, hati padala sa aking silid. Gusto kong mag-enjoy. Tigilan ninyo lahat! Sangsay, anong gusto mong gawin? Taner, ayos ka lang. Ayos na ako, binata. Pero piniglan ako misang sayang na kumuha ng mga gamot para sa'yo. Ang sugat mo! Huwag mag-alala, gumaling nga ang sugat ko. Ano ba? Sasabihin ko sa iyo ng diretsyo. Gusto ko ang alipin mong iyan. Kung marunong kang magbasa ng sitwasyon, ibigay mo siya sa akin. Kung hindi, Kung hindi, ano? papatayin kita ng sarili kong mga kamay. Subukan mo. Huwag, binata. Bigsa na isang siyang pinuwengong. Sa bagang siya pa maabot ang antas ng noshing. Tayong mga ordinaryo ay hindi kayang labanan iyon. Uy, problema. Nagbago na ako ng tuluyan. Si Sangsay, hindi ko siya kinatatakot. Kinaliw ang utak mo lang sinuntukan ng kapatid ko. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung gaano kalayo ang pagitan natin. Lumukod! Huwag! Shoy, nakikiusap ako sa iyo. Gawin mo na ang iyong pressure ng rudo. Mukha nga lang ako na palas pa doon. Hindi na niya mabubuksan mo yung kanyang wengkong. O gusto mo, hindi ba? Kumapayag ako. Ano? Huwag ka magustuhan niya. Ibalaan ako. Bubukas pa ang aking Wengong. Pero laban ka sa harap ng isang halos tungsing na. Talagang pinipit mo ang sarili mo. Pero okay lang. Ang takong mo kabataan. Nagkakaisa ang mga bayani ng imong lungsod. Ang puso ay nangangatan. Ang balahibo ay nakatayo. Sa isang salitang sinabi, kasamang hapin ang buhay at kamatayan. Ang isang pangako ay mas mabigat pa sa ginto. Ito ay isang mahabang kanta. Ang Wenki ay naging anyo. Zangzai, sinabi ko na sa iyo, hindi kita ikinatatakot. Hindi mo ako malibahin. Bito mo ako, hindi ako ikat ko. Parusa lang ang nararapat sa iyo, hindi kamatayan. Pero nang insulto ka sa babae, igtas sa iyo buhay, pero higam ka sa walang rusa katawan. Binata, hintayin mo ako. Binata! Binata, narinig ko na lang buksan ni Sang Lucian ang kanyang wengkong puno ng mga tanda. Pag nalaman niya na inaapi ang pinsan niya, hindi niya tayo patatawarin. Umakbo na tayo. Saan tayo tatakbo? Inapi tayo ni Zhang Luqian at Liu Yushan. Kailangan nilang magbayad. Binata, nagtitiwala ako sa iyo at alam kong malalampasan mo sila sa ruto. Pero bagong bukas pa lang ang iyong wengkong at tungsing na siya. Hindi mo siya matatalo ngayon. Dahil doon, mas gusto kong yapakan sila at ipakita kung ano ang mangyayari sa mga api kay Kim Mo. Zhang Luqian, Liu Yushan. Hintayin ninyo, malapit na ang inyong araw. Pero paano kaya? Gagana kaya ang mga kanta mula sa ibang mundo? Napakaakma ng kantang ito sa nararamdaman ko. Ito na!
Ang gamit ay pumupuno sa puso, tumingin sa malayo mula sa bakod. Humihinto ang ulan, itinaas ko ang aking tingin sa langit at sumigaw ng malakas, puno ng init at determinasyon. Muling ibabalik ang lahat at haharapin ang kaharian. Xiao Chenki! Pakapangyarihang diwa, tulad ng awit ng mga sinaunang pantas. O maestro ito ng ikapitong antas pataas. At ang ganitong talento ay lumitaw sa kalangitan ng aming akademya. Habang mas mataas ang antas ng tula, mas makapangyarihan ang lakas na lumalabas mula rito. Tulad ng ikapitong antas, napakabihirang makita sa panahon natin ito. Punong guro, posible kaya na si Ruchin din ang may akda ng tulang ito. Sa Baidu Academy, walang ibang may ganitong kahangahangang talento, kundi si Ruchin. Ang tulang ito ay puno ng lakas at kadakilaan, parang umaalon ang mga bundok at ilog. Napakalalim ng pagkakasulat, napakasidhi ng damdamin. Ngunit ang puot at kalungkutan sa tulang ito ay nakakagalaw ng puso. Kailan pa nagdaan si Chen Er sa ganyang karanasan? Xiaoshi, Ang ganchayang kong na ito, tunay na isang napakagandang tula. Pero para mabasag ang hangganan ng Tongxing Ryong. Lips pa ito. Muli! Ding Fengbo! Huwag pakinggan ang ugong ng hangin sa gitna ng kagubatan. Bakit hindi ako huminto at pumanta habang dahan-dahang naglalakad? Tawayan ko kung simday sa dalas, mas magaan kaysa sa kanong kabayo. Sino ang ako? Sa gitna ng ulap at ulan, hayaan ang buhay na tumaan sa lahat. Isa pa! Obra maestra ng ikapitong antas. Magmuksin pa lamang ang kanyang wenggong, pero sa loob ng isang araw ay nafuduhan na siya ng 2 tulang ikapitong angkas pataas. Ang talent nito ay hindi ka panipaniwala. Xiaoshi, Konti na lang, konti na lang. Konti pa lang. Ayaw ko ko'y mahansa. Tinatangay ng mga alon ang lahat. Lahat ng bayani at dakilang tao sa kasaysayan. Ikatlong tula. Ibig sabihin ba ay nais ni Ruchin na tumamang diretso sa antas ng Tongxing? Ang aking Chen Er, talagang kahangahangang talento. Hindi nung naabot ang antas sa Tushing, pati na rin ang kanyang aura ay higit sa karaniwan. Ang aming Dailusuyuan, malapit na maging pinakadakilang akademya sa buong rehiyon. Ang lahat ng mga palatandaan noon, tiyak nakita na ng lahat, di ba? Ang isang ganoong henyo ay tiyak na mamumuno sa landas ng karunungan balang araw. Kaya ang aming hinyang swegong ay dapat siyang makuha para lubos na malampasan ang Jiaxiak swegong sa susunod na malaking paligsahan. Sino ang handang pumunta sa Shanghai Cheng? Guro, ako po ang magpupunta. Ikaw ang aking pinagkakatiwalaang alagad. Ano man ang paraan, dalhin mo siyang pabalik. Karapat dapat talaga sa isang may likas na talento ng isang santo. Tando, 3 tulang pang 7 antas ng sunod-sunod. Kahangahangang husay sa pagsulat. Pero hindi ko alam kung paano siya maihahambing sa taong ikinakda para sa akin. Paano kaya? Antas na Tongxing. Nalpasok na yun sa wakas. Sa pagkakataong ito, gawin ko ang lahat na sa akin. Okay. Kumusta ka na? Ayos naman. Congratulations, Dianzang! Narinig ko na ang inyong anak ay napakatalino. Hindi lang nagdulot ng kamanghamanghang tanda sa langit, nakagawa pa siya ng 3 tulang pang 7 antas ng sunod-sunod. Walang hanggan ang magiging tagumpay niya. Pagiging nakita siya balang araw. Gino, maraming tao ngayon. huwag kang magpapadala sa damdamin. Pulang dahon, dilaw na bulaklak. Sa malayo, naiisip ang mga naglalakbay. 20 taon pa lang, nasa antas pa rin ang mag-aaral. Talagang kahangahangang talento. Tinakaw nila ang aking tula. At napanggap pang gumawa ng tanda sa langit. Zhang Ruchen. Wala mo usap. Alam ng lahat na ang aking anak na si Ruchen, sa gabi ng daan ng karunungan, ay nakagawa ng 3 tulang pang 7 antas ng sunod-sunod. Ngayon, sasali siya sa aming akademya bilang opisyal na estudyante. Sino yan? Sino ang tumatawa? Tumatawa ako dahil sa lugar ng karunungan. Mga walang silbi ang nagtuturo, mga bobo ang nag-aaral, ang mga mandaraya at mapagsimantala ay pinagpipitagan pa at ginagalang. Ang Bailu Academy at ang Shikse Academy, ganyan nung pala kayo. Hindi ba yan si Kinmu, ang basura na pinaalis sa akademya? Bakit nandito siya? Sukanitan na kaya kung takdang ka. Kim Liu, Kayong buhay dalawa ka na pa nananakit pala. sa mga kaklase ay buhay pa rin. Paano ako mamamatay nung mas maaga? Gusto kong makita ngayon kung talagang tatanggapin kayo ng Jixie Academy. Ano mo, Kimo? Tuyo na ang iyong talento. Hindi ka naman kakabawi. Imigol ka na ng akademya sa listahan.
Nagtataka ako sa iyong kapalmoks, pero hindi kita papansinin. Kung hindi nila ninafo ang aking tula, naabugat na sana ang kahingwan ko ngayon. Pinoprotektahan mo siya dahil ikaw ang kanyang ama, di ba? Walang patunay, basta na lang nag-aakusa. Ang basura na ito ay hindi makapagsulat ng tula para mabuksan ang kanyang wenggong. Kaya subukan niyang nakawin ang tula ni Ruchen. Nahuli pa siya namin sa akto. Kilalang pamilya ng karunungan ang mga kin, pero ikaw, sa henerasyong ito, ay naging kahiyahiya. Karapat lang hindi mo buksan ang iyong wegong mabalaya sa akademya. Kimmo, alam kong nagsiselos ka dahil umakyat na ako sa mas mataas na antas. Ganyan talaga ang mundo, ang mahusay ang nangunguna. Kung may tunay kang talento, gumawa ka ng sariling tula. Bakit mamumura ka pa dito tulad ng isang manhid na walang hiya? Dahil sa nakakapatagdo. Dahil ang iyong ama ay bulo sa akademya, ginagawa mo ang gusto mo at inaapi ang iba. Kung isang mula na bukas ng wengkong, Zhang Ruochen, pwede kang manginas sa iba, pero huwag mong akuhin ang sarili mo. Itong araw, nangaya kita, tapos ikaw ang gumanti sa akin. Pinalabas mo akong masama. Malapit nang gumating ang kinatawan ng akademya. Kung mapapatuloy ka man na sa aking karangalan, papatayin kita. Ayo! Ruchen kuya, ako na ang bahala sa basurang ito. Pupugutan ko ng ulo ang basurang ito bilang regalo mo sa pagiging disipulo ng Swego. Salamat, Shan Shemi. Kinmo, ngayon ang huling araw mo. Magaling dahil ngayon ibabalik lahat ng utang ninyo sa akin. Siya, parang naulol ka na ba? Isang basura na hindi man makabukas ng wenggong, madali kitang patayin. Mga kaibigan, walang matanda sa labanan. Kung ayaw ninyong masaktan, umurong na kayo. Namatay ka! Nag-isang mausa ni Honor, bayan talan silang guwan. Kailangan ako, hindi kita. Bakit mo ako tulog? Walo, lugas na loob kita sa aking mo. Ibang buhay sa medo, mupupong na musika na labanan, talaga sa matugo at maniging larangan. When kinaging, tuwan. Hindi ito possible. Kay patay, ang panay parang kidlat na pumipiglas, natapos ang gawain para sa hari. Nagtagumpay at kilala, kahangahangang puting buhok na lumitaw. Napabayaan ko. Nagpatupad pala si King Mo sa antas ng Tongsheng. Alam ko naman na ang talento ng aming young master sa Rudaw ay mas malakas kaysa sa masamang babae mong si Liu Yushan. Nek-nek-nek. Kinmo, bakit hindi ka nalang mamatay ng tahimik? Nabukas ka pa ng wenggong para sirain ang buhay ko. Gusto mo talagang mamatay ako? Umpakit ka sana. Hindi pinasang sa aking routine sit kanya ng mandula para makataas sa aking das. Ngayon dahil sa iyo, mawala lahat. Pananatilihin kita ngayon, hindi dahil ayaw kitang patayin, kundi gusto kitang panoorin kung paano ko yuyurakan ang iyong tinatawag na angkop na asawa na si Jiaksu. Kahit tungsing ka na, ano ngayon? Si Ruchen Shikshong ay gumawa ng taklop baitang at tulak ng pukaw ng isip noong araw. Nasa pagtong siya ng tungsing. Sa harap niya, wala kang halaga. Kaya tingnan mo ng mabuti, Zhang Ruchen, ang 37 baitang natula, talagang ikaw ba ang sumulat niyon? O baka ang katay mo ang gumawa para sa iyo? Kung magpapatuloy ka magsalita ng kasinungalingan at sirain ang aking karangalan, kukunin ko ang iyong buhay. Hinmo, ngayon mamamatay ka. Hinmo, mamamatay ka ngayon, Kinmo. Kahit sinong dakilat ng taas ay hindi makakabit pa sa'yo. Mas mahina ang ating Xiao Xiao kay Zhang Ruochen. Bakit na ito hinihinamon? Meron pa kayang katagong lakas ang Xiao Xiao? Yushan, para sa iyo, hihigantiin kita. Ruchen mag-inat. May kakaibang bagay sa wengkong ng basura na iyon. Huwag mong baliwalain ang lakas niya ngayon. Walang problema. Gaano man siya kalakas, ang tunay na lakas pa rin ang magpapasya. Ginamit mo si Liu Yushan para nakawin ang aking tula at sabuatan mo akong ipakulong. Halos namatay ako. Panahon na para pagbayarin ka sa lahat ng iyon. Nasa pinamataas na antas ko ng busheng. Ano ang iharap mo sa akin? Pero hindi ko makulang hamala ang kaya ko. Sige, gagamitin ko yan patawin ka. Tadahog ka na ako mo. Wala nang natirang bayani sa Hilaga. Upigil sa kabainit pa ako. Patunayan ko sa lahat, liblib ka akong malalapasan. Yan ang ikaw anong antas na tula ng pamilya Zhang. Sino ang nagsabing tula ng hangganan lang ang alam ko? Hangin, so hangin, buwag ka ay bligo at inihipa ang hangin. Ang mga bituin na parang ulan. Are! Ano nangyari yun? Kakabukas pa lang ng wengkong ni Kinmo. Paano siya naging ganito kalakas? Pwede ba ang aking pagkakaara sa kanya? Kinmu. Isang tunay na napakahusay na henyo. Ang galing ng kaling Xiao Xiao. Ikaw ano rin ba ang antas ng tula ni Kinmo? Nasa? Sa isang linya lang, nagdulot na siya ng ganipong nakakatakot na kababalaghan. Kung matapos niya ang buong tula, malamang mamatay tayong lahat dito. Kinmo, aminin ko, minamali kita kanina. Pero ngayon, ilalabas ko na ang buong lakas ko. Zhang Ruochen, handa na ako. Hay ka na! Ang imperial na selyo! Ano ang gagawin mo? Takanul na bitaw na ulat. Kailangan ng isang hagsata na abot ng mga bituin. Xiao Xiao, mag-inat! Ingat, Xiaoye!
Tanner, patawarin mo ako. Sinabi ko na puprotektahan kita. Tanner! Zavuchan, you should... Kayo, mga walang hiya! Kinmo, hindi pa tapos ang laban. Huwag kang magpabuntong hininga ng maaga. Zavuchan, papatayin kita! Peke man ang selyo ng imperyo na ito. Sapat na ito para pigilan ka. Ang katulong mo ang humarang sa aking espada kanina. Tuwag na sa'yo. Sino ang haharang para sa iyo? Itigalinyo mo sa alayang si Pangalaw. Sino ka ba? At bakit ako susunod sa iyo? Skinzo, hindi ako sa electric na siya akin. At bakit ka susunod? Kasi siya ang aking katipan. Siya ang aking katipan. Ang isang walang silbing tao, katipan na pinakamahusay sa Jixie Academy. Siya ay isang luging-lugaring walang halaga. Tinatanong niyo ang aking salita. Siya pala ang nasa andas na. Hindi. Kung ganoon, ang labang ito ngayon. Sandali! Dok Pumayat, ngayon magkatalo tayo ng buhay at matayan. Ang paghihiganti ay hindi kailangang maging ngayon. Bakit mo sasaktan ang iyong sarili? Kung hindi ko siya patayin ngayon para sa kamatayan ni Tanner, hindi ako makakahinahon. Kung gusto mong tumulong, huwag kang makialam. Sige, igagalang ko ang iyong desisyon. Ipakita mo sa akin kung bakit ka pinili ng langit bilang kandidatong banal. Kinmo, ikaw mismo ang humanap ng sarili mong kapahamakan. Kung gusto mong mamatay, huwag mong sisihin ang sinungan. Kinmo, ngayon, dito ka mamamatay. Buhay man o patay, magiging bayani ako. Wala. Ito ay antas ng Xiukai. Hanggang ngayon, naiisip ko si Xiang Yu na tumanggi bumalik sa Jiangdong. Jiangdong! Halika rito! Banal na amo! Naamoy ko ang presensya ng aking anak na babae. Nandoon siya sa loob ng yungip. Sino sa inyo ang handang pumunta at isalubong ang aking anak pabalik sa Taik Su Shengdi? Ako po ang pupunta. However, Jiu Zhang Lao, kayong dalawa ang pumunta. Opo, Shezon. Tama ba ang narinig ko? Nagbigkas pala si Kim mo lang. Magbuto na ko lang. Ang taas na ang amsi ko. Ibig sabihin ganito ay nalampasan na niya ang tusheng at naabot na ang Xiukai. Ang katidan mo. Ako ang lapang at you can watch it. Kamay pakuptasak na. Kamanghamanghang talento. Pero ginamit mo ito ay limang atas na Runchi para biging kas iyong kantas. Siya na iyo Wenggong. Paano ka ngayon haharap kay Zhang Ruchen? Kinmo, alam mo ba kung bakit tinatawag itong Jueming Shay? Kung sa pagtaas na andas ay sisilas in Wenggong. Paghihintaan ang beses na mas mahirap ang iyong pasasanay kaysa sa iba. Wala ka ng kinabukasan. Rochin Chedge, pagod na ang basura. Patayin mo na siya ngayon. Tapos ka na ba? Yun, bakla ako sa'yo. Nang ko na lang at pagkukulan ako sa Cebu. Hindi yung isip. Sa libo-libong mundo, wala nang lumilipad na ibon. Wansing Renzo. Mai. Guzaw Soli Weng. Soli Weng, dudiao Hanjayang Ksu. Hanjayang Ksu. Ito na ako na isip. Hindi ko inakala na ganito kagawin ka, Kinmo. Minamaliit kita pala noon. Bakit biglang kumipit ang lahat? Bahala ka na. Ito ba ang larangan ng daloy ng isip na pinag-usapan? Pinagsama ang kaisipan ng isang manumulat at ang diwa ng kula para lumikha ng sariling mundo at isunod ang kalaban doon. Ano rin yung tulay ko na sa liyo ng tamuan? Hindi ama yan. Hindi sibuhay ang kawayahan ay makakabasig ng delusion. Ako ikukumpara sa kakayahan gumawa ng tapos ng pula sa kampung andas. Malaki ba yung nangagawa mo? Dapat akong magtiwala sa kuya. Saan naman? Zhang Ruchen, natalo ka. Impossible. Ano na abot ng isang walang silbing tao mula sa bagsang pamilya ang orangan ng daloy ng isip? Sino ka para doon? Butangin ka no at mo sila. Kimo, ano ang balak mo? Magsalita. Kapag kasunduan natin kung laban na ito ay para sa tagumpay at sa buhay. Yung matalo kayo, atras kayo. Yan, pati mo ka ang iyong sarili kasamahan. Kayo ng kasamahan, hindi mo ba mismo nasabi ang kumapatay ay mamamatay din? Hindi mo ako mamamatay. Ikaw dapat may umukod sa aking paanan. Tingnan natin. Di pang sure kayo yun! Jimmy, pintala mo yung patuwi. Sira isip makialan. Ang gulo pa. Pinatay mo si Tanner. Tas bangga kang ipo. Habang nandito ako, hindi ka niya mamamatay ngayon. Ang antas na ito ay higit pa kisa diyan diyaw ng Jixie Suego. Parang hindi nakalampas na siya sa antas hindi sa landas ng turnuan. Hanfeng, andito yun siya. Mukhang gusto rin ng Hinyang Suegong ang batang nagpagalaw ng Wen Kuxingdang 7 beses at pumawa ng 3 tula sa ika-7 antas. Sino ka? Bakit mo pinipigilan akong batayin ang blowang iyan? Ako si Han Feng, direktang alagad ng punong guro ng Yinyang Suego. Tinatanong mo kung bakit kita pinigilan. Dahil siya ay tinalaga na ng aming Yinyang Suegong bilang pinakamahusay na alagad. Kaya, siya arepin. Anong klaseng dahilan iyan? Nagsikumta sa akin, pero hindi ako pwedeng kumta sana. Kamay na at tuwag ko pero yung kasing marilan.
Ikaw ang direktang alagad ng swego. Paano ka nagiging ganito ka-irasyonan? Kasi ang talento ni isang Luo Chen sa Rudo ay walang kapantay. Hindi mo kaya ihambing ang sarili mo sa kanya. Kung ikaw lang ay may ganong talento, ako rin. Paboboran kita. Kim, sinabi ko na sa'yo, hindi mo ako mamamakay. Nabulabog na ang iyong landas sa pagsasanay, habang ang aking kinabukasan ay bukas at maliwanag. Kimbo, anggapin mo na ang katotohanan. Hindi ka kailanman makakahabol kay Ruchienge. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na talento. Kikyo! Galit na galit, tumayo ako sa barandilya. Huminto na ang ulan. Ngayon ko may mahangin adahong. Pero, bakit hindi kumanta habang dahan-dahang lumakad? Ang lahiyo, ito ng maus kailangan. Hinugasan ng mga alon. Abokap, Bayani ng kasaysayan. Simon Adano ay pawang ng aking kamay. Sapat na ba ang ganong talento? Ang 3 tulang iyon ay ginawa niya. Hindi ba ibig sabihin ito, ang nagpakilos sa bituin ng Wenko ay si Kinmo pala? Nagkamali para ang lahat ng tao. Ang 3 tulang iyon ay gawa niya. Ano gagawin mo? Nangyayari, Ama, ako. Kahit nagawa mo ang 3 kipin na tula, ano naman? Ibig lang sabihin noon ay bahagya kang mas may talento kaysa sa karaniwang tao. Pero si Ruchienge, nang buksan niya ang kanyang wenggong, siya ay isang piling henyo na may antas ng isang sanpo. Hindi ka talaga makakahambing sa kanya. Kinmo, nakikita ko ang iyong talento at talagang hinahangaan kita. Kung luluhod ka ngayon at hihiling ang patawad sa kanya, pangako kung poprotektahan kita. Ngayon, papatayin ko sina pareho. Kung haharangan mo ako, papatayin ko rin ikaw. Papatayin ko silang dalawa ngayon. Ano ako? Saan kita kasama nila? Kung ganon, handa ka na. San Giant Kikaw? San Kikaw? Ang kuyahan ay isang jure na ruksyo. Ang bawat salita niya ay batas. Sino ka para suubin siya? Hahanap ka talaga ng kamatayan. Bunso, ikaw na ang bahala sa taong ito. Patayin mo na agad. Salamat, kuyahan. Mamatay ka na! Su Kingsu, isa kang piniling henyo ng Jixiak Swego at ipagtatanggol mo ang isang walang kakayahan. Nilalabanan mo ba ang aming ginyang Swego? Sikin mo ang aking katipan. Natural lang na ipagtanggol ko siya. Ikaw nga ang dapat mapahiya. Juren ka, pero inaatake mo ang isang nasa tungshing. Nasaan na ang iyong dangal at prinsipyo? Kaya ang lagi pero natatalo ng Jixiak Swego, masyadong may pitsalig ng tugin. Kaya naman nasilalim pero hindi ng Swego slow mag-isang angkon. Ang punay na landas ay ang lakas, ang malakas ang hari, at ang hari ang pinakamataas. Ganun ba? Kung susundin natin ang sinasabi mo, kung mas malakas ako sa iyo, kailangan mong mamatay kapag sinabi ko. Pinapnot ka. Wala ka pagbibilian kung di mamatay. Ano? Sinsyentas na. Kailan ka nakaabot sa antas na yan? Kung yan yung datarang. Pas, anas. Ay, parang bata lang. Sige mo, dadahin ko siya ngayon. Walang anilangan. Mayroon ka pa bang sasabihin? Walang sugot. Ibig sabihin, walang tutol. Ayaw mo pa rin umalis? Ayaw ko. Totoo. Shiksyong, bakit mo basta na lang pinayagan silang umalis? Hindi ako kayang pantayan si Su Kingsu. Saraba ito, hindi ko siya nagpinatuyan. Magiging malaking problema yan sa hinaharap. Ang mga tagahuran, huwag mo kalimutan ang iyong kakayahan. Nang buksan ng Wengong, nagbigay pa ng kahangahangang tanda at 7 beses kumibo ang Wengkoksin. Ikaw ang palatandaan ng isang Rushi Santo. Ikaw ay mabiging piyakadufiyang Rushi sa hinaharap. Kahit may kaunting talento si Kim Mo kung ikukumpara. Sa iyo, araw paghahamping ng mintas ng kandila sa liwanag ng buwan. Bakit ka pa matatakot sa kanya? Tama ang sinabi mo, Shiksyong. Dadalhin kita sa inyang swegong para maging alagad ng Gong Master. Kapag naabot mo na ang pinakamataas na antas ng Rushi. Ito na ba para matakot na hindi mo siya makapatay? Parang salamat, Shiksyong. Sinabi mong may pag-asa pa si Tanner. Hindi lang ba yun basta-basta na sinabi? Isang simpleng mag-aaral ay hindi sapat dahilan para magsinungaling ang isang Jinshi katulad ko. Sinabi kong may pag-asa talaga. Dumaan kami sa hirap ni Tanner. Ano mang sakripisyo handa akong gawin? Ang isang lalaki ay hindi dapat lumuhod basta-basta, maliban sa langit, lupa at magulang. Pangako ko iyan sa iyo. Damo sa malawag na bukid ay umalako. O kung narataplik mo so. Hindi ito maubuksan ng apoy at sa simoy ng hangin ng tagsibol, mabubuhay ito muli. Kahit sunugin, muling tutubo. Ganyan ang buhay. Salamat sa langit! Buhay pa ako! Tanner, tapos na lahat. Salamat! Tanner. Ha? Sumusumpa ko, Kim Mo. Hanggang sa huli, puprotektahan kita ng buong buo. Banal na babae, nahanap ka na namin. Banal na babae. Ako ba ang tinutukoy ninyo? Banal na babae. Ikaw ang nawawalang tanging anak ng pinuno ng Taikso Shingdi. Inupusan kami ng pinuno na sunduin ka at iuwi. Taeksu Shendi. Saya spin ko hindi high station fusion cultivation ta tao. Hindi ko ay nakala na may nakakakilala pa sa aming Taikso Shingdi sa lugar na ito. Shimi, samahan mo ako pabalik sa Zongzao. Hindi ka bagay sa lugar na ito. Hindi ako sasama sa inyo. Masaya na ako dito. Shimi, dahil ba sa lalaking iyon kaya ayaw mong bumalik?
Huwag mong sabihin yan tungkol sa amin, young master. Mula pagkabata, siya ang laging nandoon para ipagtanggol ako. Nasaan naman kayo noon? Kinang, huwag mo kaming piliing mahirap. Young master. Tanner, huwag kang matakot. Nandito ako! Walang makakakuha sa iyo! Malaking salita. Mukhang hindi mo pa nararamdaman ang tunay na lakas ng mundo ng cultivation. Uy, Jiang Yu, kaaway ng kabutihan. Young master, okay ka ba? Hindi ko na maramdaman ang aking mga kapangyarihan. Ano ang ibig mong sabihin? Shinshibiyong ka lang. Hindi ka harap-dapat pag-usap sa akin. Bilang disipulo ng Kaiksu Shengdi, ang bawat kilos mo ay sumasalamin sa pangalan ng iyong sekta. Sa isang salitang hindi mo gusto, basta-basta mo na lang sinabdutan ang kapangyarihan ng iba. Ito ba talaga ang ugali ng Kaiksu Shengdi? Mananaig sa mahina! Ang dangal ng Taik Sushengdi ay hindi kailanman nakasalalay sa awa ng iba. Kung hindi siya sang-ayon, handa akong harapin siya anumang oras. Magkabaya ako, tsura tayo. Bakit kailangan itong kaway? Sensheng, tatawarin mo kami. Uwi na tayo sa Taiksu Shendi. Ha! Piti ko ninyo ako. Hindi ako sasama sa inyo. Gusto kong manatili kasama ang Shoei. Sensheng, mas mabuting kalimutan mo na siya. Kailanman ay hindi kayo magsasama. Magkaibang mundo kayo. Isang simpleng tao lang siya. Mananatili siyang nakakulong dito sa Zhongzhou. Hindi makikita ang mas malawak na mundo sa labas. Ikaw naman, Sensheng, kapag bumalik ka sa Taiksu Shendi, muling isilang at aabot sa pinakamataas na andas. Tanner! Samahan mo na sila. Shoei, pinakinggan mo ba ako? Tama sila. Kapag kasama mo ako, magiging katulong ka lang habang buhay. Kung gusto mo talagang tumulong sa akin, umuwi ka at mag-aral ng mabuti. Huwag mag-alala, susunduin kita. Pangako. May kaunting tapang pala. Anong tapang? Uda na isang lagam di ba? Nang gunong bahoy. Huwag ko na salita. Isa pa kaspa, hilak kang lotam. Lito, ingno. Ano ang pangalan mo? Payuhan kita, maging makatotohanan ka. Huwag mo akong gawing inspirasyon. Baka mabuhay ka sa kahihiyan hanggang sa huli. Sa loob ng isang taon, pupunta ako sa inyong Taiksu Shengdi at iuwi si Tanner. Kung ikaw ang mananagot, Hindi masamang biro. Hindi na kita parurusahan ngayon. Kung aminin mo ang pagkakamali mo, baka tulungan pa kita. Ang iyong wenggong ay pinilit mo at halos magkuhuna. Hindi! huwag. Muling kaliyaingim na nasibilo ako. Ring ka ang siyang hitag mo. Pagmari ako nakaraon, ang simpaw ay naging rabon. Ikaw, hindi ko masasabi ang iba tungkol sa iyo. Pero ang talento mo, kapuri-puri talaga. Ano ngayon? Ang sinipamalang sa kalagayan ng wenggong mo. Hanggang hindi na babaklas ang seryo. Isang araw ay silo, isang araw lang kanta. Ako ang Shengzi ng Taik Su Shengdi. Hihintayin kita ng isang taon. Dabi ko, pangalan ko ay mo. Shoei, hintayin kita sa Taiksu Shendi. Hindi ko talaga tinatandaan ang pamalan ng mga insekto. Chiyusan Lao, umalis na tayo. Huwag na kumiyin. Samahan mo ako sa Chiksyak Sigong. Ihilingin ko sa siyang sungatulungan ka para mabaklas ang selyo ng wenggong mo. Kung magsisikap ka lang, darating ang araw na malalampasan mo siya. Hintayin mo. Gaano isang taon. Personally na akong pupunta. Ay, sana. Tara na. Sandali lang. Ano ang ibig mong sabihin dahil tawagin mo kung masyadong mong lalaking singgahan? Kinuha ang aking kulo, aking napalalan. At tadhana ko raw, musman sa tao. Bahal tadhana aking duya ko daw. Siya ang magiging asawa ko. At ikaw ang taong iyon. Bakit ka bumibon ko kanina? Pangit ba ako? Ah, hindi. Bigla lang kasi na, iba na ako. Hindi ko makilala. Ang lalaking nais maging katipan ni Su Kingsue. Isang simpleng mag-aaral ay talagang hindi sapat. Kailangan mong magsikap ng husto. Kung gusto mong maging katipan ko, Su Kingsue, hindi sapat ang maging isang simpleng mag-aaral. Kailangan mong magsikap ng husto. Wow, ito talaga ang Jisak Sigong, isa sa dalawang pinaka-prestihiyosong akademya ng Dongzu. Grabe ang ganda, hindi may hambing sa Shanghai Cheng. Sushiji, ano ba ang ginagawa nila doon? Iyon ang huling pagsubok na dapat lampasan ng lahat ng bagong aplikante sa Jixiak Sigong. Kung makapasa ka, magiging miyembro ka ng akademya. Kung hindi, wala kang magagawa kundi umuwi. Kapag nalampasan ko na ang huling pagsubok na ito, magiging miyembro na ako ng Jixiak Sigong. Sa pagkakataong ito, kaya ko na. 60 beses ka nang bumagsak. Umuwi ka na at matulog. Walang kwenta pa hindi kasama sa plano. Tingnan mo iyon, 10 taong gulang pa lang nang pumasok sa pagsubok. Matanda na ngayon, pero natigil pa rin sa huling pagsubok na ito. Alba, ganoon kasi pagkukumantayan? Bakit? Natatakot ka na? Sino ang inaasta mo? Hindi ako natatakot kahit kaunti. Mga kagalang-galang na Ruxyu, ako si Sizyu, ang matandang elder na namamahala sa huling pagsubok ng Jixiak Sigong. Ang dalawang bagay na ito ang Shengbei at Shengbi ng aming Rujea.
Kailangan ninyong gamitin ang inyong Wenki upang sumulat ng tula o awit sa Shengbei gamit ang Shengbei. Sino mang makakalikha ng resonansya sa Shengbei ay magiging miyembro ng Jixiak Sugong. Isinasalaysay ko ang simula ng pagsubok. Magsimula na! Sino ang ulang susubo? Ako ang una! Ang puso ay parang matandang kabayo na kilala ang daan, ngunit ang katawan ay parang palakang tumatahol na walang katungkulan. Isang beses na umugong ang Shengbei. Barelina nakapasa. Natanggap ka. Wala! Buong umaga na at isang matandang lolo lang ang nakagawa ng resonansya sa Shengbei. Papaano po ba ang kalidad ng mga aplikante? Ganoon talaga, wala tayong magagawa. Hindi ba ninakaw ng Yin Yang Sigong ang lahat ng magagaling na estudyante? Sa darating na malaking kompetisyon ng dalawang akademya ngayong taon, mukhang malaki ang ating problema. Tama kayo, mga elder. Subukan ko. Ako anda. Yan yung... Dahil siya ay dinala ni King Sui, hindi siya basta-basta. Makikita agad ng marangal na matanda. Ang ginagawa mo, pinapaloko mo ba kami? Hindi ako maglalagay sa inyo ng kahiyan, marangal na matanda. Kanina pa ako nanonood gamit ang aking kakayahan. Wala siyang kahit katiting na espiritong pantas at walang bakas na nakabukas man lang ang kanyang wenggong. King Sui, nakalimutan mo na ba? Para makapasa sa huling pagsubok, kailangan mong maging manlang. King Xue, kahit bumaba na ang ating akademya, hindi pa rin papayagan ang sino-sino na pumasok dito. Ikaw ay direktang alagad ng punong guro. Alam mo kung gaano kaseryoso ang favoritismo rito. Huwag kang mag-aabang sa gilid ng pagkakamali. Ang dakilang Jixiak Sigong sa pagpili ng mga alagad ay ganito kababa ang pamantayan. Hindi man lang ako pinapayagang subukan ang Shengbei. Anak, kung walang espiritong pantas, hindi ka makakasulat sa Shengbei. Huwag mong ipahiya ang iyong sarili. Luxue, marangal na matanda. Ang lahat ng mga alagad ay nanonood pa rin. Kung siya ay lumabas, mayroon siyang dahilan para gawing iyon. Hayaan na nating subukan siya para magsilbing halimbawa para sa iba. Ay, karapat dapat maging halimbawa. Sa mata ko, siya ay isang bulok na kahoy lamang. Sige na nga! Bibigyan kita ng maliit na pabor, ibibigay natin sa kanya ang pagkakataon. Pero malinaw na sabihin natin, kung talagang walang magawa ang taong ito, ikaw mismo ang pupunta sa hukumang silid para tanggapin ang parusa. Napagkasunduan. CJ. Ibigay ang panulat. Ay, ako. Itong sinumpawin ko, ganito kasigurado ang pagkakaseryo. Kinmyo. Ito ay isang pagsubok ko rin para sa iyo. Kung kaya mong buksan ang tanikala ng iyong wenggong ng mag-isa, ang pagsubok na ito ay ipapasa kita. Hoy, Glopin. Isang ibon na nangangarap maging agila. Mas mabuting umalis ka na agad. Huwag ka magpatuloy pa ito. Ikaya mo lang ang iyong sarili. Alam ko na, ang isang tao hindi man lang nabuksan ang wenggong, nangangarap na makaabot sa mas mataas na antas. Panaginip sa tanghali. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang huling pagkakataon. Ang buwan ay sumikap mula sa mga bundok. Tumulungan sa pagitan ng lawa o lakta. Ang mahabang hangin ay humihip ng libu-libong milya, dumadaan sa Yumenkuan. Bumukas na! Ipapakita ko sa inyong lahat kung ano ang 5,000 taon ng karunungan. Mayroon talaga siyang espiritong pantas. Nagkamali siguro ang aking paningin kanina. Paklakan na kanya Espiritu Pandas. Higit na mas malakas kaysa sa akin noong nasa palang ako. Sa ganitong talento, karapat-dapat na siyang maging alagad ng aming Jixiak Sugong. Ibigay ang panulat! Ibigay ang panulat! Makibuklay ay dapat na. Ibigay po sa langit at iba. At magbigay buhay sa mga mamamayan. Ilang salita lang. Ay, huwag na po. Nakatarima ng batang ito. Luxue, ano ang ibig mong sabihin? Ang langit at lupa ay walang malasakit, walang puso. Ngunit binibigyan niya ito ng puso. Anong puso? Puso ng tao at puso ng habag. Ang tadhana ay ginagawa ng tao, hindi ng langit. Ang tadhana na kanyang itinayo ay para sa bawat mamamayan at misyon ng aming paaralang Confucian. Magbigay buhay sa mga mamamayan. Ipagpatuloy ang kaalaman ng mga dakilang pantas. Pakinggan ninyo! 8 beses! 8 beses na! Ang huli kong naalaala na tumunog ang banal na bato ng 8 beses ay nang pumasok ang punong-gulo dito. 2,000 taon na ang lumipas at ngayon.
darating na ba sa atin? Ang isang henyo, nakapantay ng punong guro. Kinmu, hindi mo ako binigo. Talento at adhikain mo, parehong panguna. Hintay lang, hindi yung sinabi wala naglalaro. Lalong lumalakas pa nga. Kaya ba niyang tumugin ng siyam ang banal na bato? Sa beses, kaya, siya ko alam ko. Ili, ano ka ang halal ka sa loob? Sa buong songsaw, hindi pa nakita ang ganitong talento. Yun lang, impossible. Matanda. Lahat ay posible. At magdala ng kapayapaan para sa lahat ng henerasyon. Para sa kapayapaan ng lahat. Kapayapaan. Kapayapaan! Buksan ninyo! Siyang natunog mula sa sagradong monumento. Hindi ko pa nakita o narinig ang ganyan kailanman. Ibig sabihin, si Kinmu ang magiging susunod na banal. Ay nagpapagaling. Ano ko? Ko na lang. Magkakaroon pala ako ng ipupinakong sa susulit. Mga kagalang-galang na elder, naipasa ko na po ba ang huling pagsubo? Karapat-dapat na po ba akong maging estudyante ng Jixiak Sugong? Karapat ka, syempre. Napasakop mo na ang sagradong hopa. Anak, anong pangalan mo? Hin mo po ang pangalan ko. Tagashan Haicheng po. Napakagaling! Kung asan to yan siya? Iulat ko na ito agad sa pinuno. Hindi na kailangan. Ruksui, senior, responsibilidad ko iyon. Kinmu, samahan mo ako. Opo, Sheijai. Sandali lang! Kung gusto ni Kin mo na mag-enroll, hindi ako. Pumapayag. Ayaw kong tanggapin si Kin mo. Isip-isip naman kayo. Tungshing level pa lang siya. Paano niya magagawang tumunog ng 9 beses ang banal na bato? Malinaw na nandaya siya. Parang may kakaibang nangyari nga. Sa daang taon kong nagtatago, pinalayo ko na ang napakaraming natatanging talento patungo sa inyong swekong. Kung hindi po makigilan, sabi ka. Bukod pa rito, ang G6 swekong ay palaging nagbibigay halaga sa moralidad. Bago ka talento, kung papayagan nating pumasok ang isang hampas lupang nandaya, no, at maging estudyante pa ng punong guro, masisira ang ating libu-libong taon ng magandang pangalan. Sa isang iglap, Zusi Elder, sinabi mo nandaya si Kinmu. May katibayan ka ba? ako ang punong tagasulit. Kung sinabi kong nandaya siya, Basta pagtibayan. Lahat ng estudyante, pakilay niyo, agad na palayasin. Ang tao ito sa loob ng JCR Swekong, hindi na sa matatanggap kahit saan. At ang lahat ng paaralan at isibisyon, ay nagpatawa na tumanggap sa kanya. Hindi ito patas. Hindi ako sumasakay. Su King Su! Oy na. Dahil lang na panugo, ay lahat iba yung bagin. Sandali lang. Naalala ko na may isang panuntunan sa JCX Swegong. Ang sinumang nakabukas ng Wengong ay may karapatang humiling ng isang bagay. Hihilingin kaya niya kay Kinmu na huwag gumawa ng kahangalan? Kapal ang mukha! Kin mo mula sa Shanghai City. Hinihingi ko ang banal na pagpili. Kin mo mula sa Shanghai Cheng. Mil na lang Ano ibig sabihin nun? Dito po yung Swegong. Sino mang kinagihan ng Swegong kahit wala naman siyang malaking talento, maaaring humiling ng sagradong pagpili. May ganoon palang paraan? Paraan na! Kinmu, pag-isipan mong mabuti ang gagawin mo. 500 taon na walang nangangahas na humiling ng sagradong pagpili. Alam mo kung ano ang ibig sabihin yon. Kung gusto mong bawiin ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon at hindi ka napapanagutin. Maraming salamat sa inyo kung mula sa akin. Pero hindi na ako magbabago ng isip. Gusto ko sana ay hayaan kang mabuhay. Ikaw mismo ang pumingin ng iyong kamatayan. Buhay man o patay, malalaman lang kapag makaligtas na. Para sa paghihiganti man o para kay Tanner. Kailangan kong kapasok sa D6 Wekong. Mag-aaral lang si Kin mo. Iyan na yung di. Sino ako magawa ng negatibo? Nagbibigay po guys sa Bansheng. May humihiling pa ng sagradong pagpili. Ako si Kin Mu, mag-aaral mula sa Shanghai Chen. Inimplamo ko ang kawalan ng katarungan ng pimuno ng Swegong at humihiling ng sagradong pagpili upang maibalik ang aking karangalan. Taas na mukha mo! Sa harap ng dakilang bansheng, nagtatapang-tapangan ka pa. King mo, alam mo ba ang kahinatnan kapag nabigo sa sagradong pagpili? Alam ko po. Kung ganoon, susubukin kita. Bilang simpleng mag-aaral, mahirap nang subukin ka sa tula at sa naysay. Ito lang, bigyan kita uwa mahabi na sa tumpasoy kain. Kung hindi mo sabutan sa woman sa dahing at tawa, paano mo? Ano? Yan pala ang unang linya. Malaking problema ito. Mukhang simple pero kung ang kaalaman ng isang santo ang ginamit, baka may lihim na kahulugan, lalo ng salita o uri ng palaisipan doon. Malaki ang pagkakataon na makalos Kinmu. Kahit ang bansheng mismo ay tumutulong na pigilan si Kin mo na makapasok. Tiyak na ito. Ang unang linya na ito ay nakuha ko sa isang sinaunang lugar ng mga lihim ng bata pa ako. Sa buong buhay ko, hindi ko pa naisubot ang katumang linya na tinatanggap ng langit at lupa. Kung kaya mong sagutin, ipakita mo ang iyong kakayahan.
Para kay Tanner, kailangan kong mahanap ang sagot. At dahil tapay ko ang kabulungan ng isang bumudo, hindi ako maniniwala na hindi ko ito masasagutan. Kinmu, malaki talaga ang sansa na matalo ka ngayon. Pakinggan mo ito. Naglakad sa Westlake, may dalang pitsel. Nahulog ang pitsel sa Westlake. Sayang naman ang pitsel. Bakit ganito kahirap ang unang tanong? Ano ba si ka? Is makiuswa? So King Sui, ano ang ibig mong sabihin? Pinipintasan mo ba ang Bansheng? Kaya pala hindi nakasagot ang dakilang pangkas kahit hanggang katapusan ng kanyang buhay. Ang unang linya ay parehong tunog pero iba ang kahulugan. May ulit na damdamin, may ulit na tumog, magkakaugnay ang kahulugan, tuming walang katantay sa lahat ng panahon. Ang sagot ay kailangang tugma sa forma, sa ritmo, at sa tono, talagang napakahirap. Kung ibang linya pa, baka mag-isip-isip ako, pero ito. Libo-libong tao na ang mantangkang sumagot sa loob ng maraming siglo. Sigurado na ang tagumpay ko dito. Ano na, Kin mo? Hindi ka makasagot, ano? Wala kang magagawa, aminin mo na ang pagkatalo. Handa ka na bang sirain ang iyong wenggong at burahin ang iyong wendang? Imu kong yung mabot subukan. Wag na. Alam ko sirang-sira na ang iyong wenggong, pero hihilingin ko sa punong guro na ayusin ito para makabalik ka sa landas ng Ludao. Ayusin ang wenggong! Hindi basta-basta yan. Kailangan magsulat siya ng 2 Zengo Ushi sa pagsapak para makaakit ng Wenki. Pero akin na Wenki, amoy mabuo ang kanyang katawan at pagkatapos ay kailangan pa ng isang pansin. Dapat pa siya. Presente ko ang kawin ng tanong. Yan. Hindi na katangihan para palakasin at pakalagaan siya. Ikaw ba? Kapatid ba? Kinmu. Tingin mo, mahigalahat na ng oras. Kaya pa sa pagkundong ang lang niya? Paulit-ulit akong tinutukoy ng examiner na ito. May pagkana siyang nakatago dito. Susubukan ko siya. Guro, meron na akong sagot para sa pagawa niya. Mayroon na akong sagot, guro. Sabihin mo na. Ang pakikinig sa pisika ay parang nasa ulat. Sa ulat, tinititigan ang pisika. Pisika. Tama, maganda ang pagkakatugma. Pero ang pisika ito ay ang daan ng paghahanap ng katotohanan sa pamamagitan ng pag-aaral. Nakatawa ko. Sana galing ang larangang iyan. Baka naman ikaw lang mismo ang gumawa niyan. Para lang masagot ang palaisipang ito. Kung may ganitong makinaryang mabilis kayo sa China, tandaan ninyo ang prinsipyong ibinigay ko. Wala pa noong bata, ito na ang pinag-aralan ko. Ang taon lang ito ay nagbabago ng mubos kabilang buhay. Ano ba ang sinasabi niya? Baka naging siraulo na siya sa sobrang pressure. Ang samahan ng Yin Yang Academy, lahat sila ay may Bluetooth. Bluetooth! Ano iyon? Hindi lang ipin. Naiintindihan ko na. Mukhang mag-awin pala ang mga akademya dito. Pasensya na kayo. Nakita ko na nagtatampo kayo, kaya nagbiro lang ako. Kung hindi maganda ang sagot ko kanina, mayroon pa akong isa. Sa tinapakos wala, maraming umiya. Kaya sa audio ay mga kanyo at nuubuhay. Hindi masama. Maganda ang pagkakatugma, wasto ang ritmo, at nakasagot ng 2 kahanga-hangang tugon sa loob ng maikling panahon. Talagang napakatalino niya. Kahit pinuwi pa ng makaas na pantas, kahit hindi makalagpas si Kinmu, dapat ay mahabag na ang pantas sa kanya. Diyos, kahit pa masagot mo yun, anong silbi? Unik lang ng langit at lupa. Kahit gaano sabihin ang iyong sagot, basura lang iyon, basura. Hindi ka papasa sa pagpili ng mga pantas. Sa buong buhay mo, huwag kang mag-aasang makapasok sa Jixiak Sugong. Oh, ganoon ba? Jazzy! Feng Jazzy! Chen Jiazi! Jiazi yu Jiazi! Jiazi! Kulog mula sa langit. Mukhang ang sagot ni Kinmo ay tinanggap ng langit at lupa. Impossible! Subdivision lang. Paano niya nasagot? Hindi mo nabintas ko. Kain mo, Semi Santo. Paano? Dakilang Semi Santo. Kahit may kaunting talento ang batang ito, unang pa rin ang kanyang moralidad. Sa susunod na bahagi, dapat ngit siyang sugufin ng dakilang Semi Santo sa tula, sa awit at sa mga aral ng Confucianismo. Isinasarang-alang namin ito, dakilang Semi Santo. Punong Ansyano, ano ba ang sama ng loob mo kay Kinmu? Bakit gusto mong itulak siya sa dulo ng pader? Tumbo. Hindi po. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko. Tungkulin? Magandang dahilan. Inuusig mo ang isang bata na hindi pa man nakapasok sa paaralan, tapat ka bang nagtatrabaho o may ibang layunin ka. Pagkatapos ng eksamen, ipaliwanag mo sa punong guro. Magaling ang iyong sagot. Nasiyahan ako. Sa aking pagtingin, pumasa ka na sa pagsubok na ito. Nasa dis na. Huwag ka mapasalamat ng maaga. Meron pa akong isang tanong. Kung masasagot mo ito, dalhin kita sa Wenbao J at pipili ka ng isang Wenbao bilang espesyal na gantimpala. Kung hindi mo masagot, ang parusa ay papatupalim. Handa ka bang ituloy? Ang Wenbao, Oje, lugar iyon na bukas lamang sa mga mag-aaral na may anggo ng Juren pataas. Ang makakuha ng isang Wenbao ay hindi lang magpapabilis ng pagsasanay, kundi malaki rin ang mayaambag nito sa lakas sa labanan. Kahit harapin ang libo-libo kalaban, kung kama ang landas, tatakakin ko pa rin ito. Vincent Santo, bigay po ang kahit laban sa lahat, susundan ko ang tamang landas. Pakiusap, magtanong na ang Bansheng at pakinggan ninyo ng mabuti. Sinabi ng sagradong tao, ang kaalaman at gawa ay isa. Alin ang mas mahalaga, ang kaalaman o ang gawa? Paano mo pagsasamahin ang kaalaman at gawa? Ano? Hintay. Magsiyasawas ng tungkol sa kalooban. Sa buong Jixiak Sugong, mukhang isa lang ang nagsasabuhay ng landas na ito at nasa harap ko siya ngayon. Maraming Bansheng at Yasheng ang natigilan sa tanong na ito. Si Kinmu ay simpleng estudyante pa lang.
Paano niya masasagot ito? Mataas talaga ang inaasahan ng sagradong tao kay Kinmo. Kimo, kaya ko bang sagutin ang tanong may tupong ko sa filosofiya ng kalooban? Walang problema. Hindi po, sa gayong tao. Ang kaalaman ang simula ng gawa at ang gawa ang katuparan ng kaalaman. Kapag naunawaan mo na ang dapat gawin, dapat mo itong isabuhay ng buong buo. Magaling. Pero paano mo malalaman kung tama ang ginagawa mo? Sa pamamagitan ng pusong maawain at matuwid. Kapag ang kalooban ay malinis, ang lahat ng katotohanan ay naririto na sa ating puso. Ang aking puso ang katotohanan. Hindi katiin ako siya. Kaalaman at gawa ay isa. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na! Ito ang landas ng sagradong tao. Makagulbas pagkakumisli. Hindi kailangan kumahat na iba. Ang puso ko ay maliwanag. Ano pa ang kailangang sabihin? Yashing! Sinasabi siya sa antas ng Yashing! Ilang salita lang at naabot ng Bansheng ang bagong antas. Ang talina ni Kinmo ay talagang hindi ka panipaniwala. Itong si Kinmyo, sino nga ba talaga siya? Itong Kinmyo, sino ba talaga siya? Kinmyo! Ikaw nga talaga ang kauwiting na nakalarang nabuluhin ang tipong bituin ng karunungan. Hindi ko inakala na ang aking antas na natigil ng libu-libong taon. Mukha mo ismo, isiyak ng jipantis na. Kimbo, handa ka bang nabing alagad ko? Hoy, mong tus mo. Hoy, Lishidi, siya ang nakalaan kong alagad. Huwag mong isiping dahil nakarating ka na sa antas ng Yasheng, mas mataas ka na sa akin. Galang po sa Shanchang. Ay. Galang po sa Shanchang. Shiksyong, si Kim mo ang nakalaan mong alagad. Kaya pala sobrang galing niya. Binabati kita, Shiksyong. May pag-asa na ang ating Jixiak Swego. Hoy, ikaw, ano pa bang hinihintay mo dyan? Huwag mo kumuha na. Narinig ko na ang kwento mo noon. Ang taik fishing, di ba? Basta lang iyon. Ipapakita natin sa kanila kung gaano kagaling ang mga talento ng aping tungzu. Mula ngayon, kasama mo akong mag-aral ng Lunyu. Sandali lang, Shiksyong. Wala nang mabasang lunyo, libo-libo pa na ang makalipas. Kaunti lang ang makakaintindi kahit ng ilang ganito. Karamihan sa mga Confucian scholar ay naging sira ang isip dahil doon. Mapanganib na isali si Kinmu. Tama, Shanchang. Ang lunyo ay puno ng malalim na karunungan na mahirap unawain. Kailangan pa nitong pag-aralan ang mga salitang hindi pa nakikita. Kahit ang mga pinakamataas na antas ng mga Confucian scholar ay hindi makagawa niyan. Lalo na si Kinmu na nasa antas pa lang ng Tongsheng. Usap mo pag-isipan muli ito, Shanchang. Sa tingin ko, hayaan na siyang matuto sa akin. Tumahimik ka na. Natuklasan ko rin ang diwa ng kasabihang kahit laban ang lahat, susulong pa rin ako. Sa kanyang antas ngayon, para makasali sa paparating na Lianggong Dajen, kailangan niyang kumilos ng hindi inaasahan. Kung ang aklat na ito ay talagang sinulat ng taong nasa aking alaala, para sa akin, ang mapanganib na landas na ito ay magiging madaling daan. Kuro, meron akong isang pahalin ng nais kong hilingin sa inyo. Pakituro po sa akin ang lunyo ng personal. Hindi pwede. Kinmu, alam ko ang nasa isip mo. O araw iyon, kilamin yun ang hawang kung sirang liyo ay isarahin ko. Pero halos isang libo ko siyang gayin sa'yo. Hindi mo na kailangan makapagtalop sa kanya. Alam ko ang gagawin ko. Guro, nagmamadali ka. Paano kung magkamali si Kinmo habang natututo? Anong mangyayari sa dalawang kong napaligsahan sa loob ng isang guwan? Kinmo, inihain ko na ang Lunyu sa iyong kaalaman. Mag-ingat ka ng husto. Ganoon nga pala. Makinagagyan ko kung hindi ka yun. Kakaklip, Kung na inaasahan ko. kung hindi ipinanganak si Song Ni, panuhan ka mo daw magpailangan. Nagawa niya talaga. Buwak pa ba nangyayari ka ng mga ano ninyo? Isang kapapalaghan. Kaibigan, hindi ka ba kailanman nag-isip na unawain ang Lunyu? Kilala ko ang sarili ko. Kumpara sa mga henyo tulad ninyo, mas mabuti pang manatili akong nakatayo sa lupa. Alam ko na makapagpapataas ng antas ang pag-unawa sa lunyo, pero hindi ko akalain ganito kabilis. Ganito pala ang pagkakaiba ng ordinaryong tao at ng henyo. Ito na ang antas ng Siukay. Pinsarang dulot ng puwersahang pag-angat ng antas noon ay ganap ng kumaling. Patuloy tayo ng pagkakiat ng antas. Aabot na ba siya sa antas ng Juren? Karapat dapat sa pinakamahusay na estudyante ng aming Jixiak Swego. Kahit ang Lunyu, hindi siya napigilan. Nasira na ang antas ng Siukay. Bala! Ay naku! Talagang sunod-sunod na nilang pasanikin mo. Naging Juren na siya. Rablay tuwada. Guro, nagtagumpay po ako. Ang larawang ito ay larawan ng aming tagapagtatag. Pagkatapos mong yumukod, magiging huling alagad na ito ni Xu Changsheng.
Alagad na kin mo, yumuhod ka sa aming tagapagtatag. Napakahusay. Opo. Alagad ko. 2 antas ang nalampasan mo. Ngayon ang iyong oras para lumago at magpakilala sa mundo. Bakit mo sa tingin mo kita dinala pabalik? Marahil ay may kinalaman sa 2 palasyo na tinutukoy ng mga matanda? Hay talagang matalino ka, alagad ko. Sa ating Dongzu, may 2 dakilang lugar ng pag-aaral. Bukod sa ating Jisiak Sigong, mayroon ding Yinyang Sigong. Sigurado akong may mga tao rin tayo sa inyong swegong. Wala na tayong magagawa. Kailangan talaga. Nagpasya ang 2 palasyon na magkaroon ng malaking paligsahan para matukoy kung sino ang pinakamalakas na sentro ng root cultivation sa Dongzu. Ang liit mong gabay, isang sadaang taon sa sanay. Papadala ang bawat alasyon ng 2 pinakamahusay na diskuro para sa laman. Ang matatalo ay dapat magpasakop sa kabilang panig sa loob ng 100 taon at tanggapin ang kanilang pagpigil sa rudao. Sa ilalim ng pagpigil na iyon, napakabagal ng pag-unlad ng mga disipulo. Halos imposibleng sumubek through. At ang ating Jigsaw Swegong, 5 beses na tayong natalo. Kaya pala kakaunti ang mga talento na pumipili sa Jigsaw Swegong. Kung matalo ulit tayo sa paligsahang ito, ang Hinyang Swegong na lang ang magiging pinakamakapangyarihan sa buong Dongzu. Hoy, Shitty, huwag ka munang manlumong ngayon. Ang ating Jisiak Swegong biglang lumabas ng 2 pambihirang talento. Tiyak na mananalo tayo sa paligsahang ito. Takin mo, gamitin mo ang oras na ito para patatagin ang iyong antas. Su Kingsu, ikaw rin. Titiyak na silo. Bubuhusin ko lang lahat ng makakaya. Hindi ko bibigyan ng inaasahan ng Shizun. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi ko bibigyan ng inaasahan ng guro. Shitty, bakit ka nakangiti? Kanina sa pintuan ng bundo, siyumugan ko si Chimu sa pamamagitan ng susulit na halaman. At nangako ako na espesyal na papayagan siya sa Wenbao Che para pumili ng isang Wenbao. Hindi ko inakala na maabot niya ang pamantayan ng ganitong kabilis. Kung ganoon, parang ako ang nakinabang. Huwag mo niyong sabihin yan, Shaishu. Ibigan ka lang din yung regalo ko ito sa inyo. Talagang malaking swerte mo. Bagong retro ka pa lang, ang pinaka-importante ko mo ngayon ay magmeditasyon para mapatibay ito. Ipaubaya mo kay Xiao Kingsui ang usapin sa Wenbao Che. Magpapabela na lang ako kay King Sui. Panyufinan, Shady, tara na. King Shady, ito ang Wenbao Jin ng Jigsaw Sugong. Lahat na nakaimbak dito ay mga yunling Wenbao na halos hindi makita sa labas. Nakahirap hanapin kahit gaano karaming pera. Sushai-chai, ano po ba ang Yunling Wenbao? Ang yunling Wenbao ay nagmihiwalaan. Ay nagsariling kumuluwa. Ikaw ay mga kayamanan na tumutulong sa ating sasanay. Ang mga yunling Wenbao ay high sa 3 antas na isang level. Ang una ay ang pinakamababang 3 antas na tinatawag na Faki. Ang gitna ay ang Baoki. At ang pinakamataas ay ang Linki. Bukod doon, ang mga lampas sa 3 antas na siyang na level na ito ay ang mga Shinki na hawak ng mga nakaraang henerasyong bakilang iskola. Ang nakakahigit sa 3 antas na iyon ay ang banal na sandata na hawak ng aming mga nakaraang sagradong antas. Ang hawak ko ay ginatawag na Kwai Tsu Shiking Tai, isang mataas na antas na espiritual na sandata na angkop sa aking personalidad. Paano ko makukuha ang isang Yunling Wenbao? Simple lang. Ilabas ang iyong menki at kung mag-resonate ito sa Wenbao, magiging ikaw ang may-ari. Ni ikaw ko bili ang Wenbao wiswa, may piyang sa rin upang noon. Dahil may kaluluwa ang Wenbao, palagi itong pipili ng pinakaangkop na may-ari. Magsimula na tayo. CJ, Hindi ba ito si King Sushimi at ang basura na bagong pasok sa akademya? Ruksushiji, sino ba siya? Siya si Wang Teng, puno na disipulo ng karena. Dala ko siya para paidan akin ng Wenbao. Wang Teng, sino ginagawa mong sura? Siya nga, syempre, ang basura na pumasok sa akademya sa pamamagitan ng madudumong paraan at pinaghihinalaan pang pumatay sa punong elder. Hindi karapat-dapat maging disipulo ng aming Jisiak Sigong ang ganitong tao. Hindi kita sa pagsasalita ng walang katotohanan. Ang payong kulog elder dahil nagbibiyak ang Stephen na pa. Wala itong kinalaman kay Kim Woo. Ang susi na matanda ay namatay dahil sa paglabag sa kanya sariling panata. Wala itong kinalaman kay Kim Woo. Ang Zusi na matanda ay nag-alay ng buong buhay niya para sa akademya. Patay na siya, tapos sisiraan mo pa siya ngayon? Pakinggan mo! Ngayon, nandito ko, si Hong Ping. Koreanin, gusto rin ng uha at sa kaman dito. Utsiyan na daw. Sama ang sino RP Noel daw. Bakit? Dalabanan mo ba ako puspa siya sang? Buong makuwi mo sang. Tapos ano, rawal to ang tao. Sandali lang. Ibigay mo sa akin. Nasaan ang Shanjiang ngayon? Wala talaga kayong pahintulot para pumasok sa Wenbao Ji. So King Sui, isa ka sa mga pinakamahusay na mag-aaral ng akademya. Hindi ba't hindi angkop na basta-basta mo lang dadalhin ang sinuman dito? Lalo na itong mandarayang basura. Sa tingin mo, tatanggapin ba siya ng isang Wenbao? Una, hindi ako basura. Abot diwa na ang aking antas bilang isang manumulat guro, kaya may karapatang pumili ng Wenbao dito. Pangalawa, sa harap ng pintuan ng bundok, personal na sinabi ng Shaishu sa akin na maaari akong pumili ng Wenbao. Papatutunayan ikaw ni Rook, sila matanda. Tama, totoo iyon. Ano ko yun? Galit na galit ako sa mga taong naghahanap ng madaling taan. At ang mga naging pinakamahusay sa akademya, isa sa milyon-milyon ang bawat isa sa kanila. Mo, siya ba? Ayoko nang sipag-away ng silipas sa iyo. Lilipat ka ba o hindi?
Lilipas ka ba o hindi? Kung makuha mo ang pagtanggap ng mga wenbao na ito, ako, si Wang Teng, ay uyukod sa iyo tuwing magkikita tayo sa Swego. Pero kung hindi ka nila tanggapin, edi... Isuko mo ang iyong mga kakayahan at umalis sa Swego. CJ! Sa itang isang tunay na lalaki. Ay hindi na mababago. Shidi, huwag kang pumayag. Hindi ito patas sa iyo. Anong patas? Anong hindi patas? Matatalo ko siya. Tigilan mo na ang palakasan ng bibig. Kung hindi ka tanggapin ng wenbao, gusto ko pang makita kung kaya mo pa umiti. Hintayin na lang ninyo at makikita ninyo. Ano ba ito? Wala akong nararamdaman kahit kaunting espiritu mula sa iyong ni Wenbao. Parang tinatakasan ako nito. Bakit ganito? Basura ay basura. Hindi ko alam kung paano mo niloko ang Shansang. Pero ngayon, kahit ang pinakamababang wenbao ay hindi ka tinatanggap. Ikaw pa ang tinatawag na napiling anak ng langit. Nakakahiya naman talaga. Shidi, huwag mo siyang pakinggan. Hindi basta-basta ang pagpili ng wenbao ng bagong may-ari. Kailangang magkatugma ang Wengong at ang Wendan. Kailangan ang dalawa. Hindi pa stable ang iyong antas ngayon. Normal lang na hindi mo ka naramdaman. Huwag kang panghinaan ng loob. Ano ba ang karoon na umaakit sa akin? Ate, ano ba ang nasa itaas? Ang Wenbao J ay may 4 na palapag. Paakyat, may Faki, Baoki at Linki. Pero sa ika-4 na palapag, naroon ang nag-iisang Shenki ng Jixikswego. Pwede pa akong kumakyat para makita. Kailangan ko munang itanong sa senior. Ruxikyan Be, pwede kayong pumunta, pero kailangan kong samahan kayo. Jimo, payo ko sa iyo, sumuko ka na. Kahit ang pinakamababang Faki ay hindi ka tinanggap. Inaasahan mo pang makuha ang Baoki. Panaginip ka ng gising. Ang Baoki ng gitnang antas ay nagbibigay ng mas malaking lakas sa mga ruro kaysa sa pinakamababang Faki. Kaya kapag umakyat ang antas ng isang estudyante, pumupunta sila dito para kumuha ng mas mataas na Wenbao. Lahat ng bagay ay may damdamin, lalo na ang mga Wenbao na may espiritu. Itatakol mo lang sila kapag umakyat ang iyong antas. Walang pusong tao. Kayan ko lang narinig ang ganyang pananaw. Pagdating ko sa Wenbao J, agad akong tinanggap ko Aixuy. Kaya hindi gaano marami ang aking naranasan. Nanginig ang mga wenbao. Natouch kaya sila sa sinabi ni Kinmu? Tigilan mo na ang pagmamaramot na iyan. Nasangkapan lang ang mga wenbao para pagkasin ang ating kapangyarihan. Wala itong damdamin, huwag kang maarte. Kaya ko, sumuko ka na agad. Huwag mo pang ipahiya ang iyong sarili dito. Shidi, huwag mo siyang pansinin. Shiji, para sa akin, ang mga Wenbao ay parang asawang matagal ng katabi mo. Kahit umakyat pa ang iyong antas, dapat mo pa rin silang alagaan, hindi basta palitan ng bago. Talagang kahanan ng bago. Ay hindi ang aking landas. Kinmu, huwag kong simuling na pahimik na babang hindi ko naiintindihan. O makalimutan, ang ating kasunduan. Kung hindi ka kayang-kaya, Sumuko ka na agad! Ipagbukas sa oras dito, kaya hindi, subukan kong na bago sabihin. Kaya o hindi, subukan muna bago humusga. Kanina pa tinignan ako ng mga Wenbao na ito. Pero parang may pumipigil, hindi sumasagot. Kailangan ko pang umakyat. Hinto na, Kinmu. Mukhang hindi para sa iyo ang Baoki. sinabi ko na nga ba, ang mga yanling wenbao ay may sariling kaluluwa. Bakit nila tatanggapin ng isang walang kwenta mo? Tapos na ang laro. Ano pa bang masasabi mo? Anong tapos na? Pinawa ko para taas. Okay tarang ba, Su King Sur? Ang mga artifacts sa itaas ay mas mahirap pagdating sa mo. Daan-daang beses na mas mahirap kaysa sa mga nasa ibaba. Ah, naiintindihan ko na. Sinadya mong sirain ang kanyang loob. Talaga namang walang awa kayong mga babae. Huwag ka magsalita ng mga kawaran. Shidi, kapag kinagat ka ng isang ulo na aso, kakagat ka rin papabali? Natural, isa-isang suntok ko siyang papatayin. Tama, ang usapan natin ay ang buong Wenbao, Je. Aw, wala biyo, minsan makitid. Matapang ang bibig mo. Ilang natin plod, nila. Pagkatapos mong libutin ang 4 na palapag, ano pa bang masasabi mo? Kinmu, ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na henyo. Nakakahanga talaga si Shik Sungpeng. Maraming espiritual na armas ang gumugod sa kanya ng sabay-sabay. Nakita mo ba? Yan ang tunay na kakayahan ng mga pinagkalagad ng akademya. Hindi kaya ng mga katulad mong walang kwentang landas. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nakita ng punong guro sa'yo. Guro siya. Pinadang sa ng tagabi. Lain mo ba? Mag-ingat sa sinasabi mo, Kinmu. Ano ba ang tinitingin-tingin mo? Nahihiya ka na siguro, no? Tama na, Wundeng. Oh, Huwag mo kumakuha ng prana, patikin mo. Hindi ka ako na regla mo filas kuluguro. Su King Sul, lagi mo siyang dinood fan, jowa mo na ba siya? Subuta, iba? Uy, hindi ka mataping kuha makalam. Pero ang sili ko ay hindi pasan. Ama na Israel ka nila. Gusto mong makita ang aking kakayahan. Sige, papamak sa'yo. Ano? Tatlong antas ng wenbao ang gumalaw. Ano kayang uri ng kakayahan ito? Alagamit niya ang mga linis na kayang fantastic shidi. Hindi ka panipaniwalang epekto ang nagawa mo. Wala kwentang landas, sabi mo. Mapanganib na daan, sabi mo.
Mga maling paraan, ano? Mga baluktot na pamamaraan, ano? Siya ay baguhan pa lang na Juren. Nang paano yan posible? Wenbao, bakit hindi ka pumili ng may-ari? Nagpagulat ka pala sa tunay na guro ko. Wala ka rin palang ibang nagagawa. Nakakatawa ka talaga. Kapag nalaman ito ng lahat, Shidi, magiging katatawanan ng Jisiak Swegong sa loob ng 100 taon. Kim Mo, saan ka pupunta? Walang kwenta. Tumakas ka na ngayon, ano? May isa pa ring palapag, di ba? Ika-4 na palapag ay nagtapago ng sagadong kagamitan na ginamit sa pagsulat ng lumyo ilang libong taon na ang nakalipas. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ng Jigsaw Swegong. Kung masira mo iyon at maparusahan ka ng Swegong, kaya mo bang panagutan iyon? Shidi, ang sagradong kagamitan ay talagang mahirap harapin. Baka subukan na lang nating muli dito sa palapag na ito. Shiji! Basa! Ginawa ako. Shidi, ito ang pinakamahalagang kayamanan ng Jisiak Swegong, ang sagradong kagamitang Kian Kunbay. Ang sagradong panulat na ginamit sa pagpasok na pagsusulit ay refleksyon lang ng tunay nitong anyo. Kaya pala parang may kakilalang pakiramdam ako kanina. Matagal na pala kaming magka. Kinmo, kahit hindi kita hinahangaan, babala kita, ang Kiang Kunbi ay may banal na aura na lampas sa anumang antas. Ganap itong makakadaig sa lahat ng Roshi at Wenbao. Mag-ingat ka! Pinagdaan mo. Gawa iyan ng aking alagad. Gaano ba kaya karang surprise plan ng yung para sa atin? Talagang siya ang Jigsaw Swegong namin ngayon. Talagang na, hindi nga naman. Paano nangyari ito? Shiji, umalis na tayo at magulat. Sandali lang! Kimbo, dinangkrinan ako sa siyang sa pinpuan ng bundok, di ba? Yan anak ko hamang nabila na sa Bornas. Naniniwala ako na may mga henyo sa bundok ito. Pero paano maaayon na sa loob ng isang araw, makuha ng isang tao ang pagkinala ng sagradong armas at ng Shingde? Sige ba, akala mo siya kayo mo? Kung Shengen ka ba? Purawa, si Kim Mo ay kinikilala na ng Shansang at ng Gansheng. Gusto siyang kita lang sa Twegong. Ano karapatan mo para pagudahan siya? Shiji, huwag mo na pagkafayaan ng salita ang tao yun. Hindi mo magigising ang isang taong nagpapanggap na turo. Kung hindi ka sumasang-ayon, itanong mo sa Shansang. Wala akong panahon para mag-aksaya rito sa'yo. May nagbukas, ihaap ng upala. Tiyan ka nas mo ni. Katokawa, sa iyang lamapan mong itaraw. Ano mo, banban? Tingnan sa o kung ano ka rin doon? Tanga! Uy, waman! Okay, May papata. Ganang ngayos? Mayroon bang tunay na pakilang isa? Pusing-unting, pingunasahan ko das lag ni magpipinaon sa niman. Ang gamay si siya lakihan. Ang lahat ng kanyang matula ay may malakas na presensya ng multo. Kapatid, mag-ingat ka. Presensya ng multo. Ngayon ko lang ito nakita. Sila mo bal, ikukan ang gagdan ko eh. Sorry ba ako? Ngayon na, tami man kinuhalatan mo lang gabi. Di ba adequate naman tanang mga pagkasawangin mo? Lantarang kang lumalabag sa alituntunin ngayon. Isa ka bang espiya ng Ginyang Akademi? Sino ba ang hinang akademi para sa akin? Makapagkakatawa kayo ng susulistan. Balik-balik na rin ko ang 5 taon ng katubuan. At ipagsak ko ang mga pinakamahusay. Kung gayon, sige mo ay isang henyo ng ating akademya. Bakit siya ang tinutuso mo? Suking Ksue, hindi mo ba alam kung bakit kita tinutukso? Paano ko malalaman? Naalala ko ba ang Valentine's Day mong taon na ang kakaraan? Padala ko sa iyo ni Ham, hindi mo kita ako makakita tayo sa pinuan mo. Naghintay ako hanggang sumikat ang araw, pero hindi kita nakita. Nang sandaling iyon, nagdesisyon ako magsumikap sa pagsasanay para maging karapat-dapat sa iyo ng Tiakong Academy. Love naman kape. Hindi kang mabas pero pwede mo silahan ko. Malupit ka talaga. Libo-libo ang liham na nakatanggap ko bawat taon. At bukod pa rito, pinagtutuunan ako ng guro ko sa pagsasanay. Kaya ang guro ko na ang humahawak ng lahat ng iyon. Ganoon ba? Kung masyon de kuya, tama? Idol kita, seryoso. Kaya siguradong may pagkakamali dito. Pag-usap na lang kayong dalawa. May lakad pa ako, aalis na ako. Huwag ka maalis! Sinabi ko bang kakaalis ka na? Tigil ka! Sino ang sabi sa'yo at makaalis ka? Suking Ksue, akala ko matapang at dalisay ang kalooban mo. Pero nang makasama mo siya, naging katulad ka ng ibang babae. Paano pa kaiba? Bakit sasabihin mo yun? Sige kasi yun. Huwag din siksiyong, matangkat at malakas na lalaki ka, pero pinipigilan ka ng pag-ibig. Nasaan na ang iyong mangarap? Nasaan na ang iyong kabisyon? Ay, ikaw palaging nananalunan sa buhay. Paano mo maunawaan ang pinagdaanan ko? At sabihin ko ng kang sagado amas. Sana ko si kaso. Matlusan yan, kaya ako ng ulo ng magiging nabito. Pagman ano siya ka, nahitsya ka. Ngayon, papatayin kita gamit ang Kian Kunbi na ito. Huwag, Shidi, iyan ko biya isa pilang maanhag raho bagay. Kailangan na nabaharang espiritual lakas. Hindi mo kumokontrol hawang himang tayo yung das. Sa iyong mga kamay, isang 10 bahagi lang ng kapangyarihan nito ang lalabas. Kaya, isama niya yung armas, sayang sa kamay. Huwag kang tigil! Huwag mo siya alam, senyor. Ito ay laban ng dalawang lalaki. Kinmo, may tapang ka pala. Kung ibababa mo ang iyong sandata at aminin mo ang pagkatalo sa lahat, titigil na ako. Ano sa'yo mo? Kung ikaw ang nasa sitwasyong ito, sasang-ayon ka ba? Hindi, syempre. Ako rin! Kung ganoon, ipapakita ko sa iyo ang aking lihim na galaw mula sa layanggong na malaking torneo. Ang aking trump card. Sa kalangitan ay may palasong bayojing. 12 gusali, 5 lungsod. Niyan maray mayaw, luwas na doon ko koy. Pari-pari ko. At binigyan ako ng walang hanggang buhay.
Inatanggap ko ang mga habang buhay na buho. Dahil sa aking pagmamalaki, hindi ko pinansin ang kaligtasan ng aking mga kasamahan. Usapan din ninyo. Ang siwa. Wang Teng, kuya. Hin, ang aking kapatid, mas mahusay ka sa akin sa lahat ng paraan, sa ugali at kakayahan. Hinilala ko ang aking pagkatalo. Huwag kang mapakumbaba, Wang Teng. Ang iyong matula ay nakahiwaga at napakaraming natutunan ko sa iyo. Nag-aral tayo ng magkasama mula ngayon. Ano ba itong nangyari? Ikaw ha? Sinabi ko lang kumuha ng isang artefakto. Bakit nagdulot ka ng ganoong kaguluhan? Amin ko, naglalaan na sigaw at fakto ang pinangmayari na hingi ang buong sinidipatan. Paumagin ko nagulat kayo, Guro. Ah, ganoon pala. Sa malaking paigsahan ng dalawang palasyo, dalawa ginatawan mula sa bawat anikang nalaman. Sa pagkakataong ito, ang plano namin ay ipadala si Wang Teng at King Sui para kumatawan sa ating akademya. Ngunit, Guro, mas mahusay si Qin sa akin sa lahat ng aspeto. Mas mainam na ibigay sa kanya ang aking lugar. Wala akong tutol doon. Mabuti. Mapagkumbaba at mapagbigay ka. Tunay na katangian ng isang mag-aaral ng Jixia Academy. Tatay tayo sa usahin ng mga ulo. Matatalino kayong dalawa, magiging takila kayo balang araw. Sumama kayo sa akin, may mahalagang bagay akong kausapin sa inyo. Opo. Guro, estudyante. Kamakailan, may balita mula sa Jixiak Sigong. Tinanggap ni Kinmo ang banal na armas, ang Kian Kunbay. Ano? Pero isang buwan na lang, darating na ang Layangong Dabi. Kaya gusto kong ipadala ka sa Jixiak Sigong para patayin si Kinmo habang walang nakakaalam. Ang mga talento mula sa Dongzu, kung hindi sila nasa ilalim ng aking kapangyarihan, wala silang silbi. Buibot mong lason para sa anumang hindi inaasahang sitwasyon. Sukingsui, noon ay pinahiya mo ako dahil mas mataas ang iyong antas kaysa sa akin. Pag nahulog ka sa aking mga kamay, papayak sa iyo kung ayaw huling palpitan. Guro, sa Layangong Dabi, paano pinipili ng Sigong ang mga kalaho? Sa Layangong Gabay, magpapadala ang magkabilang panig ng mga disipulong may kulang sa 100 taon ng pagsasanay. Dati, nag-aalala ako na hindi sapat ang kakayahan ni Wang Teng. Pero ngayon na nandito kayong dalawa, mas panatag na ang loob ko. Ha? Gustong-gusto ko nang makita ang disappointed na mukha ng matandang gago na iyon na Donghua. Ha? Guro, alam po ba ninyo kung sino ang mga ipapadala ng Yinyang Sigong? Iyan kasama ang kinakabatang disipulo na, si Han Feng. At ang isa pa, si Zhang Ruchen siguro. Kilala mo siya? Guro, si Zhang Ruken at ang aking kapatid na siguro ay parehong mula sa bahay Lushiyuan. Nagtatalo sila sa papiteng na guro. Yun ba? Hindi ko alam yun. Huwag na mag-aksaya ang oras. Pupunta ka na sa banal na lugar ng aming akademya at magsanay na walang tigil. Maabot mo ang antas na Juren bago ang malaking labanan para mas mataas ang inyong pagkakataong nanalo. Opo, Guro. Huwag kayong alala, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Huwag kang mag-alala, Guro. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hay, tandaan mo, bago ka maging Juren, huwag mong gagalawin ang Kian Kunbei. Huwag talaga. Opo, naiintindihan ko. Siya lang! Dalhin mo na sigin mo. Bilisan mo. Oo, Shanchang. Shidi, sumama ka sa akin. Bantayan mo siya ng mabuti. Bago siya maging Juren, huwag niyang gagalawin ang Kian Kunbei. Shidi, ang sagradong lugar ng ating Jixiak Sigong ay pinagtitipon ng lakas ng langit at lupa. Sinayari ko ang isang maunong sa pamagitan ng kapangyarihang sagrado. Doon, daan beses nang mapabilang na rin ang panahon kung para sa labas. Kung mag-aaral ka ng buong puso, isang buwan doon ay katumbas ng 7 taon ng pag-aaral. Ganyan kagaling ang sagradong lugar ng Sigong. Siyempre, karaniwan, isang beses lang pwedeng pumasok ang isang estudyante sa isang taon at hindi dapat higit sa isang araw sa labas. Ibig sabihin, mapalad tayo dahil sa guro. Natural na. Shidi, anong nangyari sa iyo? Shidi, anong nangyari? Shiji, ingat. May sabak lahi. Mag-ingat, Shiji. Tama rin, Max. Lumabas ka na. Hindi ka sapat na marunong. Natuklasan ka na namin. Ikaw pala, Hanfeng. Anong Gusto mo? Sukingsui, sinabi ko na, ang kahiyan mo sa akin noon, babalikan ko. Narito ako ngayon para maghiganti. Nakakita lang doon, yo. Bakit hindi ka gahanap ng Quran para subukan susunod ng das? Ano pa yung cards, Gitsia, para makapatalo? Sukingsui, nang maabot mo ang antas ng Jinshi, nagmataas ka na agad. Hindi mo ba alam na ang matalinong taro ay hindi naglalagay ng sarili niya sa panganib? Tumakbo, lason iyan. Tama. Sino ba ang nagsabi na kailangan mo nang sumulong bago makapaghiganti? Pababain kayo sa mas mababa ng taas. Bas ng yun. Hey, wanya. Pwede mo nagkapis ka ni Bufuego. Ano mo pa adas manalo? Naalala mo ba ang sinabi ko? Kung nakasakari, alala ko pinadfira. Mamatay ka na ng tahimik. Sa bundok ay walang oras. Ang nanood ng ulap ay parang langit na. Shidi, pakiramdam ko ay may kakaiba. Shiji, gumising ka na. Siyempre ko sabihin, ayaw. Akit sa kanya bundok. Ang landas ay pabago-bago. Sa kailan naman napitin ko lahat may mga tahanong katago. Umito ko ay, aking kalmahan ko ba ng mutis kasi mas makula pa sa mga bulaklak ng Pebrero.
Pebrero. Kapatid, tumakbo na. Humahalal ko. Naroon na ang sagradong lugar ng Wuxing Academy. Pagdating natin doon, may magsasagit sa atin. Matalino nga si Qin, hindi siya nag-aaksaya ng pag-asa sa walang kwentang bagay. Hanfeng, ako ang gusto mo! Pakawalan mo ang ate ko at gagawin mo sa akin ang gusto mo. Hinmo, sabihin ko sa iyo, ang lason na iyon ay tinatawag na Sanggaubu Shanjian sa mahinang epekto. Bababa ang antas na nakalason. Sa manubha, mamamatay siya. At wala itong antidote. Ano? Sinong mang susuway sa Yinyang Academy ay walang kapatawaran. Bakit ka tumatawa? Sabi mo kanina sa ate ko, ang matalinong tao ay hindi nagsusugan ng buhay niya. Pero nakalimutan mo ba? Leon, Gusto kong makita kung anong laro pa ang magagawa mo ngayong nasa dulo ka na. nagpiyak yung magsui. Kalaban hangaw kamatayan. Nakakatawa ka! Ang antas ko ngayon ay malayo nang nakahihigit sa iyo. Ang tinatawag mong death battle mo ay pag-agaw buhay lang. Nakalimutan mo na ba? 2 beses na ako makaikanong pong antas na Beth first nung tuloy-tuloy. Gusto mong ulitin ang lumang tricks mo. Hindi ka ba natatakot na maubos ng Kiang Kunbe? Dalubhasa lang ako sa pag-reflow sa gitna ng labanan. Shidi! Sinabi ng Shizun. Stephen, yung andas mo yun. Huwag gagamitin ang Kiang Kunbe. Shiji, alam ko ang ginagawa ko. Huwag mag-alala, hindi ko hahayaang masaktan ka ng sinuman. Pasensya na. Kung maghanap ka ng may-ari, huwag mahanapin pa matigas ang ulo ulat ko. Wenbo Gixin. Shidi, ang presyo ng paggamit mo sa sacred weapon ay binabaan na mismo ng Kiang Kunbe sa pinakamababa. May naisip akong linya na angkop talaga sa ngayon. Hindi tula, hindi verso. Pero tiyak magugustuhan mo ito. Pakinggan mo. Ang langit at lupa ay palayo. Ang lahat ng bagay ay tanso. Ang yin at yang ay uling. At ang kalikasan ang panday. Ang kalikasan! Isat mo ah! Shidi, ang Wengong niya. Nasira! Sama lang ang puso niya. Hindi tama ang Wengong. Kapag nabuksan na, ito ang sentro ng buhay ng tao. Kaya nga nasira ang kanyang menggong. Dapat patay na si Shidi. Ikaw ba ang gumawa nito? Naubusan ng lakas, nagpahinga na lang sa sarili. Iyon na lang ang paraan ko ngayon. Para din ito sa ikaligtas mo. Ano? Para naman masagip kita iyon. Pasensya na. Shiji, huwag mong ikukwento sa iba ang nangyari ngayon. Huwag kang magalala, Shiji. Ako skin mo, hindi ko sasabihin kahit kanino. Sumusyang pa ako. Yolaxi. Doon na ang sagradong lugar ng Suegong. Kailangan ko nang magkulat sa aming guro. Hindi na kita makakasamahan pa. Yishikshong! Xiangxing, matagal na tayong hindi nagkita. Itay, bakit nandito ka? Bisita lang kita. Sukseyong, bakit ka pa nagpunta mula Zongsu? May urgent na bagay sa bahay. Kailangan ko si King Su pauwiin. Natatakot akong matagal pa ang mensahe, kaya personal na akong pupunta. Hindi pwede, Itay. Ngayon ang aking doon ng palasyo at isa ako sa mga kinakawan. Hindi talaga ako makakaayos ngayon. Wala bang isa pang kalaho? Sukseyong, napaka-urgent ba ng bagay sa bahay? Mas mabilis, mas mabuti. Sukseyong, paano kung ganito na lang? Sigurado na Neo at ikalong alagkuski mo ang nalabas. Pagkatapos na noon, isama mo na si Kinsu. Okay ba? Sige, maghihintay na lang ako saglit. Itay, ano ba talaga ang nangyayari?
Magandang balita naman. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Tayo na. Changsheng, kapatid, matagal na tayong hindi nagkita. Handa na ba kayong matalo ulit sa inyong swegong? Dong Hua Shanshang, medyo maaga pa para sabihin yan, hindi ba? Ay, Zim, 500 taon na kayong natatalo. May himala pa ba kayong taon? Ha? Kapad, sino nga ba ang mananalo ngayon? Abangan natin. Ang Jig-Six Wegong namin ay magbibigay sa iyo ng malaking sorpresa ngayon. Changsheng, kapatid, sikin mo ba ang tinutukoy ninyo? Ay, napakagaling ng batang iyon. Pero hindi pa sigurado kung makakarating siya ngayon. Matigay mo! Ano ang ginawa mo kay Jimo? Narinig ko na hindi masyadong mapayapa sa Dongsu ngayon. Palagi raw may nawawala. Babala lang iyon sa inyo. Ikaw, matandang walang hiya. Sige na lang kung piraso-piraso mo ang Jig-Six Wegong namin sa araw-araw. Bagong estudyante na. Isang buwan pa lang sa paaralan. Wala ka na talagang kahihiyan. Sige na, malapit na ang laban. Hindi ko na pag-aaksayahan ng oras ang mga chismis na yan. Anak, pumasok ka na. Opo. Sinatawan ng Jig-Six Wegong, lumabas na at harapin ang laban. Sinatawan ng Jig-Six Gong, lumabas na at makipaglaban. Changsheng, ayon sa patakaran, kung walang lalaban sa loob ng isang insenso, talo na sila. Wala si Kinmu, pero nandoon pa si Sukingsu, di ba? Bakit? Natatakot ka na? Sino ang magsabing natatakot ang Jig-Six Gong? Guro, humihingi po ako ng tawad sa pagkaantala. Ay, buti ka matakabay ka. Kabay ka na, okay na. Shanshang, tama nga, walang nangyari kay Kinmu. Kanina ay may narinig akong may nagsabi. Mainghe ba ang Dongsu nitong mga nakaraang araw? Dito sa Jig-Six Gong at sa lahat ng paligid nito, mapayapa at tahimik. Walang kaguluhan. Pero may isang taong may masamang balak. Napakatusino. Hindi kanya basta-basta palalayain. Ha? Talaga bang walang nangyaring kahit ano sa'yo? Oh, meron ka pala. Pero mga basangjero lang, napaalis ko na sila. Kinmu, saan ako lalagating? Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, papatayin kita. Hoy, matandang walang hiya. Nagbabanta ka sa aking alagad sa harap ko. Akala mo ba wala akong magagawa sa iyo? Ha? Alam mo na pala ang lahat. Eh kung alam ko, anong magagawa mo? Anak, Nasa iyo na ito. Opo. Sang Rochen, patagal na tayo hindi nakita. Kinmu, nakaligtas ka noon, pero ngayon, pangako ko, hindi ka mamamatay ng maayos. Sang Rochen, tigilan mo ang pakikipagtalo. Halika na! Sandali, may huling salita ka ba? Kinmu, lagi na lang tula ang laban ng dalawang palasyo noon. Boring na. Ngayon, palitan natin ang ikuuri ng paigsahan. Sabihin mo. Ika. Ayon sa aming pananaliksik sa inyong akademi, walang panlalalabas sa dungsaw sa loob ng libu-libong taon dahil sa kahirapan ng pangunahing edukasyon. Ang edukasyon ng mga bata ngayon ay talagang nahuhulog na sa likod. Kaya magpaigsahan tayo sa pangunahing teksto para sa mga bata. Simpleng teksto lang iyon. Walang kapat ikatakot. Pumayag ako. Huwag. Kapag sa tagumpal dito, ang hinang akademi ay nag-aaral ng pangunahing edukasyon sa loob ng mahigit 1,000 taon. Siguradong may bagong tuklasan na sila. Bitag ito na inihanda nila para sa atin. Isya, minamasama mo ang mga tao ng walang dahilan. Edukasyon para sa lahat. Yan ang puwela diwan ng Confucian Way. So Changsheng, naghahanap ka ba ng gulo? Ikaw! Tama ang sinabi ng aking guro. Kahit hindi ako ganoon kagaling, handang-handa akong magsilbi sa ating dongzu. Hindi tulad ng iba, ang alam lang ay gumawa ng mga tulang walang kwenta. Parang walang silbi. Una ito. Kide, magagawa mo ba akong talunin dito? Hindi nasa hapay ito. Saan ka muli? Huwag kayong mag-alala. Tiwala akong matatalo ko siya. Ano ito? Sigurado ako. Nanamuklod saya. Zhangsheng, ang disipulo mo mismo ay pumayag na. Bakit mo pa pinipigilan? Ha? Ikaw na matandang sukab. Walang hiya ka talaga. Anak, sa pagsubok na ito, gawin mo lang ang makakaya mo. Hindi na mahalaga kung manalo o matalo. Hindi kita sisisihin ng guro mo. Kinmu, ipapakita ko sa iyo kung paano mabuwag ang iyong pangalan magpakailanman. Subukan mo kung kaya mo. Tapos na ang oras. Sulatin niya sa Luchan ay mataas ang layunin. Sumasaklo ito sa mga ng karapatan, kabutihan, pagkalang karunungan at ibibigan. Pagkatapos basahin, nalilinawan ang isip. Napakagaling ng sulatin na ito. Hindi man ito kasing halaga ng mga akda ng mga dakilang pangkas ng nakaraan. Ngunit naayang ito sa panahon na yun. Pero talaga bang si Zhang Ruchen ang may akda nito? Matandang sukab.
May bal ka palang masama noon pa. Malinaw na hindi si Zhang Ruochen ang sumulat ng artikulong ito. Xiangsheng, ang sulat na ito ay sariling kamay ng aking alagad. Paano ito magiging peke? Baka inihanda niya iyon ng maaga. King Su, huwag maging bastos. Subansheng, ikinagagala kitang kilala. Itay! Titira ka artehan. Xiangsheng, ayon sa ating kasunduan, dadalhin ko na si King Su. Itay, ayaw kong umalis. So, abala ngayon ang dalawang palasyo sa paligsahan. Hindi na kita masamahan pa. Tara na. Itay! Umalis na ang pinakamalakas ninyong estudyante na si King Su. Paano na kayo mananalo ngayon? Guro, ang sulat na ito. Rochen Shikshong, bakit sila nagulat? Mas magaling pa ba ang sulat ni Kinmu kaysa sa iyo? Impossible. Ang sulat na ito ay pinagsamang galing ng lahat ng matatanda ng Hinyang Swegong at pinino pa ng aming guro. Siguradong dahil napakagaling mo, Rochen Shikshong, nahiya silang aminin ang katotohanan. Kaya ginawa nila ito. Tama, ganyan nga. Pagkatapos basahin ng dalawang matatanda, malalaman mo na laging may mas mahusay pa sa pinakamahusay. Napaka-confident mo. Kaya mo bang basahin yan sa harap ng lahat? Bakit hindi? Hindi lang sa harap ng lahat ko ibabas ito. Gusto kong marinig ng buong Dongzhou ang aking mga tula. Guro, maaari ko bang gumawa kayo ng espesyal na enchantment para may paabot ang aking tinig sa lahat? Kinmu, alam mo ba kung gaano kalaki ang kahihinatnan ng pagpapadala ng iyong tinig sa bawat mamamayan ng buong zoo? Kahit isang tao lang ang tumutol, maaaring mawasak ang iyong landas tungo sa kabanalan. Ang hamak na ito ay karapat-dapat maging banal. Xiangsheng, basahin mo ang tekstong ito. Kung tanggapin ito ng mga mamamayan ng Dongzhou, ikaw ay magiging dakilang scholar sa kasaysayan. Ruwa! Narito na tayo, kailangan na nating subukan. Hindi naman dapat mas duwag ang guro kaysa sa kanyang alagad. Maraming salamat, guro. Huwag mo akong pagalitan. Kahit gaano siya kagaling, napaglaruan ko pa rin ang hangal na iyan. Ang aking akda ay may pamagat na Sanzijing. Ang titulong Jing ay para lamang sa mga akdang itinuturing na pinakamataas na pamantayan. Ano siya nakas? Kalaro ka na. Siya pala taron na hindi ko. Rukas asagas kita. Hehehe, kawili-wili, napakawili-wili. Ikaw na pinakamahuhusay na estudyante. Kapwa kayo iisa ang ugali. Anak, ituloy mo ang pagbabasa. Sa simula ng buhay ng tao, ang kaikasan ay mabuti. Kapadala, ukway ay kabahay sa padyan. Mix na niya ng tao ang dahil. Ngayon ang daya na katiyang ba? Siya yung dulihin. Isang pahangahangang tanda. Paano ito posible? Wala tamang tuturo, mabago pikas ng tao. Ang susi sa pagtuturo ay ang tiyaga at dedikasyon. Kaya ba nangyayat mo pa? Ibsahin pero asaya sa mo at naga nakabalas ng konfisyonismo. Tama ang aking pagpili sa iyo bilang alagad. Ang sanaysay na ito ay hindi bababa sa antas 3. Huwag masyadong matuwa ng maaga. Ang sanaysay na antas 3 ay magdadala ng pagsubok mula sa Taendao. Hindi pa natin alam kung kakayanin ng iyong alagad. Nakakainis. Bukod sa talento sa tula, bihasa pa rin siya sa ganitong sanaysay. Bakit? Paano? May inkarnasyon kaya siya ng isang mananapantas. Rukiange, huwag kang magalit. Kahit kinukuha siya sang at kailangan maging alertos pagsubok ng Tendao. Ang Kinmu na iyon ay nasa 3 antas lang. Hindi siya makararaan doon. Tama ang sinabi ng Shime. Hamak na kalihim lang siya. Sa pagsubok ng Tiandao, malamang mabubuwag siya ng walang bakas. Kung siya ay susuriin ng langit, tiyak na maubos siya ng walang bakas. Tuot tiyang inimensi ang lakatipahin ng mabaling bukilan. Ba, ayaw matuto ay tulad ng sinuhin na pinungkol bago matapos. Hanga-hanga. Karapat dapat sa taong masakot ng sagradong armas. Sayang nga lang, hindi ka karapat dapat sa posisyon mo. Sa ilalim ng kapangyarihan ng langit at lupa, hindi mo mabasa iyan. Buka ba ito dami niya ay turuin ang lakatipasasyon niya. Ikaw halimbawa rin, hindi ba? Magkaling alaga. Kailangan mong magpatuloy. Kapag natapos mo ang akdang ito, malalaman ka ng buong mundo. Ang taong ayaw matuto ay walang silbi pa sa mga bagay. Mag-aral habang bata ka pa para magtagumpay pagkalaki mo. Xiangsang, ano ba ang nangyayari dito? Ito ang nangyari ko siya. Ito ang tugon ng mga karaniwang tao matapos marinig ang akda. Amin talan. Natapos na ang akda. Ibig sabihin, kami ang nanalo sa kompetisyon ng dalawang palasyo. 500 taon. Isang buong 500 taon. Ang pagpipigil sa landas ng karunungan na nakabitin sa aming jigsiak sigong ay natanggal na sa wakas. Liwanag na muli ang langit. Pagsisikakin ko bukan tagumpay. Marami ang kamaluhan. Iwasan ang pagpapabaya at magsumikap ng buong puso. Mag-ingat ka. Magsumikap ka
Ayon sa hapon ng langit, ang sulatin na ipo ay hindi ikatlong antas, ikalawa ito. Ha ha ha! Dapat ko pang pasalamatan si Dong Hua. Kung hindi ninyo binago ang patakaran ng palaro sa huling sandali, hindi ko malalaman na ang aking minamahal na alagad ay mas mahusay sa mungsoy kaysa sa tula at awe. Zhang Ruochen, tapos na ang laro. Natalo ka! Natalo ka! Binang walang hiyan! Ang sulatin na ito! Hindi mo talaga isinulat yan! Totoo namang galing ang San Zijing sa Huaxia. Pero paano nalaman ni Zhang Ruochen? Posible bang tinutukso lang niya ako? Inuukso lang niya ako. Isang Ruchen, basta-basta mo binbintangan ng isang alagad ng Shixi Academy. Alam mo ba ang kahinat nandun? Guro! Huwag pang mata ko. Nandito ako. Walang kakagalaw sa'yo. Sabihin mo na ang iyong hinala. Nakita ko ang sulatin na ito noon pa noong nasa Bailu Academy ako. Sinulat nila eskolar. Ano ang pangalan niya? Isang beses lang kaming nagkita at pagkatapos noon ay wala na akong balita sa kanya. Pero tiyak na hindi gawa ni King Mo ang sulatin na ito. Ayon kausapin ang aking kapatid na babae bilang saksi. Pero sigurado hindi simulat itin mo ang tigon iyon. Mawatunayan na ng aking junior sister. Tama si Ruchen Shige. Nakita ko na ang librong iyon sa library ng Bailu Academy. Dong Hua, gustong-gusto mong manalo laban sa amin sa Jixi Academy, kaya nagloloko ka na. Inisantabi mo na pati ang pinakabatayang prinsipyo. May nakakakita sa lahat ng ginagawa mo. Anak, malaki ang naging kontribusyon mo sa tagumpay natin sa kompetisyong ito. Sabihin mo, anong gantimpala ang gusto mo mula sa akin? Guro, Ate Shi, Hindi magandang pag-usapan dito. Pag-uwi na natin. Dong Hua, nabulag ka sa kapangyarihan at kayamanan. Hindi ka nakarapat-dapat na manguna sa isang akademi. Umaasa akong kubalt mo, baguhin mo ang iyong gagawin at piliin ang iyong tunay na tagapagmana. Pagkikita tayo sa susunod na kompetisyon. Halina, anak! Kinmyo. Ukala hindi makamaabutan. Shiji, hintayin mo ako. Ano ba yun? Aray! Biglang umulan, Shizon. Kanino ba ikakasal si Shiji? Siyempre kay Yuan Hao, ang Shengzi ng Taiksu Shengdi. Siya pala? Ha? Hindi tama iyon, Shizon. Ano ba ang pinanggalingan ni Shiji? Napansin mo na rin, ano? Ang Shiji mo ay anak ni Suwudi, pinuno ng makapangyarihang pamilyang Su sa Zhongzhou. Noong bata pa si Subudi, natuklasan niya ang batas ng panahon at espasyo mula sa isang sikat na tula tungkol sa isang makatagong paraiso. At ang kapangyarihang iyon ay minana na ng kanyang anak na si Su Kingsu. Kaya din nag-isi na yun. Ha? Aregnong kasal! Ako, nahulaan mo pa rin. Ang Taiksu Shingdi ngayon ay humina na, pero patuloy pa rin silang kinikilala bilang pinakamalakas na puwersa sa Zhongzhou. Normal lang na mag-alyansa ang malalaking pamilya para sa kapangyarihan. Eh, tinamra na yun, ha? Shizon, naisip ko na kung anong gantimpala ang gusto ko. Sasabayan mo ba ako para ligawan siya? Hilingin mo ba sa akin na samahan kita para manligaw? Hala, hindi ka pala mapaglinlang. Ikaw na batang ito, gumawa ka na naman ng gulo. Ano? Wala po, guro. Nagmamahalan kami ng aking ate. Hindi man kayo palaway siyang mapunta siya. Kaya pakiusap po, tulungan ninyo kami, guro. Ikaw talaga, nawala na ang iyong isip dahil sa kanya. Kahit hindi ako pumayag, magtatago ka pa rin para makita siya, di ba? Walang takot talaga ang batang ito. Naglakas loob kang makipagkumpetensya sa sagradong anak ng Taiksu para sa isang babae. Pero gusto ko yan. Katulad mo ako noon. Sera po, guro. Tawa na. Huwag muna kang magpasalamat. Para makuha ang pagpapal ni Suudi, kailangan mong umabot sa ikatlong antas kahit man lang. Maghanda ka sa maraming paghihirap. Handa ka bang gumalik sa sagradong lugar para magretiro at mag-ensayo? Walang duda, guro. Sige, umalis ka na agad. Kapag dumating na ang araw ng panliligaw, palalabasin na kita. Pero mas na ba to, guro? However, alam mo ba kung bakit ko gusto na mapangasawa mo ang anak ng pamilya Su? Espesyal ang kanilang dugo. Kung mag-cultivate kayong dalawa ng sabay, magiging doble ang bilis ng iyong pag-unlad. Nasa kalahating hakbang ka na sa pagiging sub-saint. Nakasalalay na sa pagkakataong ito kung makakaabot ka pa sa susunod na antas. Huwag kang mag-alala, Kuro. Hindi ako mabibigo, sigurado. Si Sugudi man o si Su Kingsu, isasama ko silang dalawa sa panig ng Taiksu Shengdi. Ha? Karapat-dapat ka talagang maging banal na anak ng Taiksu Shengdi. Kaibigan Su, pasensya na at bigla kaming dumating ng maaga ngayong umaga, ha? Ay, hindi naman. Ang Taiksu Shengdi ang pinakamakapangyarihang pwersa sa Zhongzhou at ang banal na Panginoon nito ay nasa rurok ng Subsaint. Karangalan ng aming pamilya, Su, ang pagdating ninyo rito.
Walang abala-abala dito. Kung ganyan kakasay, diretsyo na lang ako sa punto. Ito ang banal na anak ng aming Taik Su Shengdi, ang aming pinakaipinagmamalaki. Tunay na kahanga-hangang alagad ng aming banal na Panginoon. Sa talino at hitsura, siya ay nanguna sa buong Zongzhou. Isang binatang tunay na may hinaharap. Kung talagang hinahangaan ng pamilya sa Siuan Hao, mas mabuti ngayon na sila ikasal ng iyong minamahal na anak. Walang dahilan pang mag-antay. Sa buong Zhongzhou, walang mas angkop na manliligaw para sa pamilya Su kaysa sa aming Taik Su Shengdi. Su Shengshu, makatuwiran ang sinabi mo. Pero pagdating sa kasal, kailangan ko munang tanungin ang aking anak na babae. King Su. Pumayag ka bang ipakasal kay Yuan Hao, ang Shengzi ng Taik Su Shengdi? Itay, ayaw ko. Walang hiya ka! Ay, Sumensu. Sumensu, okay lang. Nagkita na kami ni Binibining King Sui noon at mukhang hindi maganda ang naiwan kong impresyon sa kanya. Pero hindi bale, kapag nagkakilala na kami ng maayos, sigurado akong papayag din siya sa kasal na ito. Yixen, makatuwiran ka. Itay, hindi ako papayag sa kasalang ito kahit anong mangyari. Kasi mayroon na akong minamahal. Mayroon kang minamahal. Sino siya? Bata pa lang ang aking anak, walang malay sa mga bagay na ganito. Ang tinatawag niyang minamahal ay isang oportunistang nagnanais makuha ang kapangyarihan at katayuan ng pamilya Su. Patago niyang nililinlang si Binibining Su. Ang makapangyarihang Shengsu ng Taik Su Shengdi, nagtatago-tago pa para siraan ang iba. Hay nako, hindi bagay sa isang Shengsu ang ganyang ugali. Kung nagsitsismis ka pala sa likod ng iba, ay nako, hindi bagay sa isang makapangyarihang Taik Su Shengsu. Shangsheng, pasensya na at hindi kita nasalubong. Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Su, huwag kang mag-alala. Ang layunin ko sa pagparito ay katulad ng kay Taik Su Shengzu, makipag-usap tungkol sa kasal. Kasal? Shangsheng, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. May hindi alam si Su. Halika. Ipapakilala kita. Ito ang aking pinakabatang alagad na si Kinmu, ang taong itinakdang para sa iyong anak na babae. Kung hindi ako nagkakamali, baguhan pa lang siya sa antas ng daru, hindi ba? Nahiya man akong aminin na tamasa ko lang ang antas na ito dahil sa tulong ni Bigsyong. Ang sagradong armas ng Jixiak Sigong, may pinili na itong bagong amo. Ako nga iyon. Maupo. Ikaw, hamak na ud! Hindi ko inaasahang makakarating ka sa antas ng daru. However, kilala mo ba ang taong ito? Shifu. Siya ang tinutukoy ng aking kapatid na babae, ang tinatawag na walang silbing master, ang hamak na ud mula Dongzhou. Dati simpleng estudyante lang siya, ngayon ay nasa antas na ng daru. Ibig sabihin, 3 buwan pa lang siyang nasa mataas na antas. 3 buwan pa lang. Yuan Hao, natatandaan mo ba ang sinabi ko sa iyo? Ngayon, talunin siya at dalhin si King Su. Ngayon, tatanong ko ka at kukuhanin si King Su. Dadalhin ko si King Su. Kinmo, hindi ko inakala na ganyan kakakapal ng mukha. Mayroon ka ng babae, pero napapanukala ka pa rin. Wala ka bang respeto sa clan ng Su, sa clan Master Su? Jiangsheng, ano ba ang nangyayari dito? Ito, alagad ko. Sa bagay na ito, nakatapabilad ba? Nagpunta ka para magpanukala, pero nagdadahilan ka't nagpapakuha-kuha pa. Parang talaga kang nag-aarte. Ang mga kabataan ngayon sa Longzhou ay pababa ng pababa ang antas. Hoy! Hoy! Ano ba ang sinasabi mo? Guro, mga kababayan, hayaan ninyong ako ang magpaliwanag sa lahat. Si Kinmo ay may katulong na babae na nagkamalang Sutaner. Basta kasi kung palagang mahalang pila ako at pulo. Nang iuwi ko sila sa akademya, biglang lumabas si Yuan Hao sa daan. Sinabi niyang si Sutaner ang banal na babae ng Taik Su at gusto niyang dalhin ito. Ayaw ni Sutaner, kaya si Kinmo ang nanghikayat sa kanya na bumalik sa Taik Su Shengdi. Yuan Hao, tama ba ang sinabi ko? Naintindihan ninyo? King Sui, batay sa sinabi mo, may nararamdaman ba ang dalawa sa isa't isa? Kung ganoon, Shangsheng, bumalik ka na. Shangsheng, umuwi ka na. Itay! Hindi! Ang pamilya Su ay hindi magpapakasal ng anak sa isang taong walang katapatan. Itay, gusto mo man o hindi, kailangang tanggapin ang kasal na ito. Kung hindi ako pumayag, sino ang makakapigil sa akin kay Suudi? Tamaw na, sa buong Zhongzhou. Hayaan mo akong ikasal sa kanya. King Sui, ano ibig sabihin nito? Huwag, Shiji! Iyon sa niya ang kangsayi. Hayop! Shizun, sa training grounds! Halika! Sukyanbe,
Hayaan mo akong paliwanag. Ano ba ako tong sabihin? Sabihin mo na sa susunod na buhay. Aray ko po! Huwag! Maawa ka! Layuan mo ako. Patayin ko ang hampas lupang ito. Hindi, wala siyang kinalaman dito. Gusto ko ito ha. Ulitin mo. Husang loob ng iyong anak ito. Magmagkiwan ng ita. Ikaw! Suksayong, huwag ka nang magalit. Si Sayong Peps na, payab ka na. Shayjay, bakit mo sinabi ang nangyari noon? Kinmew, hindi mo ko ba naiintindihan ang nararamdaman ko? Shayjay. King Su, tagbibis mo sa ko. Hindi! Hindi ako pumapayag. Itay! Kinmew, tungkol kay Danner, ano ang galawin mo sa kanya? Simbang yung mahitan. Ay, kapti ko. Nangako na ako sa kanya na isasama siya paalis sa Taik Sushingdi. Paano ang anak ko? Nagpakasalan kami ni King Su ng lihim. Nagmamahalan kami, kaya hindi ko siya ipagkakaloob kaninuman. Anak, narinig mo ba iyon? Ang batang iyon, mukha siyang mabait at tapat, pero dalawang mukha pala. Hindi siya bagay sa pamilya Su. Itay, gusto mo bang sira ang tama ng pamilya? Sulat na chigana, ang pangalagaan sa loob ng libu-libong taon. Ang tagal ng pamilyang Su, hinamal ko ito sa aking sariling dugo at pawis. Tiyok lang nito. Pero, Pero ano? Walang pero. Pero ano? Walang pero. Hoy! Suksayong. Sigurado may nakatabong dahilan sa nangyari sa kanila. Pakinggan mo muna ang buong kwento niya pagkatapos mo na siyang harapin. Bakit nakayo ka dyan? Magsalita ka na! Ko, Sukyanbe. Noon, kasama ko si King Su papunta sa banang na lugar ng akademya para mag-aral. Nang lason ang kami ni Han Feng mula sa inyang swegong at nais niyang gahasayan si King Su. Kinuha ko ang aking espada at pinatay siya. tama po, Katay. Kung wala si King mo, hindi mo na ako makikita ulit. Mali ba ang paratang ko sa kanya? Si Yuan Hao ay mapanlim lang. Hindi na kilala si King Su pero lahat ng paraan ay ginawa niya para makipagkakaasawa sa pamilya Su. Malinaw na gusto lang niyang palawakin ang kapangyarihan ng Taik Su Shengdi. Tatay, na gusto ni Yuan Hao na dalhin si Stunner. Pinagsamantalahan niya aking ng katayuan para man ako. Pero sarap mo, nabaka siya isang galing yung mahal. Ang taong ganyan. Pero pinapain ka asawa ko. Binata, tatanungin kita. Kung kailangan mong pumili sa pagitan ng dalawang babae, ano ang gagawin mo? Ilalagay ko ang aking buhay. Ako milaw paiwanag nila sa inyong harapan. Hindi ko papahanan na. Hindi ako habing yung asasyo. Hehe, magaling nga sinabi. Sugay at walang takot. Astig at walang katulad. Karapat dapat na anak ng sugudi. May puso tapat hanggang kamatayan. Parang ako noong bata pa. Hindi masama, bata. Hoy, Shikshong. Paano na yung dalawang tao galing sa Taik Sushengdi? Paano? Shengrin Jingjing. Mga mapanlin lang at walang dangan na tao sila. Ang mga taong ganyan ang ugali, paano pa? Magiging pamilya ng Su family? Pero Shengshu at Shengzi ng Taik Sushengdi sila. Kapag maganda ang loob ko, tinatawag ko siyang Shengsu. Pero ngayon, hindi na ako masaya. Matandang gabo na lang ang tawag ko sa kanya. Anong katuwan sa akin? Salamat sa tulong, Tianbei. Huwag maging mabibis magpasalamat. Hindi pa tapos ang pagsubok mo. Siyang Shengxiong, napili mo ng magandang disipulo. Ayo, Suksyong, maganda rin ang napiling manugang mo. Parang abala sila ngayon. Tayo na lang ng dalawang matanda ang magtakda ng kasal. Sige. Pagkano na.